Kaya ko pong pagalingin ang inyong mga mata, sabi ng batang babae sa milyonaryo. Ang lihim ng kanyang asawa ay nabunyag. Puno ng buhay ang sentral na parke ng lungsod noong Martes ng hapon na iyon. Sumisilip ang sikat ng araw sa mga dahon ng malalaking puno ng akasya, lumilikha ng mga disenyo ng liwanag at anino sa bagong tabas na damuhan. Ngunit para kay Julian Santillan, lahat ng iyon ay isang malayong alaala na lamang, isang larawan sa isip na unti-unting kumukupas sa bawat araw. Nakaupo siya sa isang barnisadong bangkong kahoy, sa isang matigas na postura ng isang taong pinalaki sa mga pinakamahuhusay na paaralan sa Europa. Inayos ni Julian ang buhol ng kanyang sedang kurbata. Ang kanyang navy blue na suit na ginawa ng isang Italianong sastre ay perpektong bumagay sa kanyang atletikong pangangatawan, habang ang madilim niyang salamin sa mata ay nagtatago ng trahedyang muling sumulat sa kanyang kapalaran 6 na buwan na ang nakalipas. Ganap na kadiliman, malamig at permanente. Sa edad na 32, nasa kay Julian na sana ang lahat sa teorya. Isang napakalaking yaman na minana mula sa imperyo ng tela ng kanyang ama, mga ari-arian sa 3 kontinente at isang asawang inilalarawan ng mga magasin bilang perpektong kasama. Ngunit habang nakaupo doon na may puting tungkod na nakasandal sa kanyang tuhod, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Ang huni ng mga ibon ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan, kundi ng pagkainis. Ang tawanan ng mga batang naglalaro sa di kalayuan ay nagpapaalala sa kanya ng pamilyang wala siya. Julian, pwede ba? Huwag kang masyadong malikot. Ang boses ni Veronica ay tumagos sa kanyang pag-iisip na parang isang matalim na kutsilyo. Nakatayo ito ilang metro mula sa kanya, galit na nagpipindot sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang pulang ternong palda ay isang deklarasyon ng kapangyarihan at ang kanyang blonde na buhok ay nakaayos sa perpektong alon na kahit ang hangin ay hindi nangahas na guluhin. May meeting ako sa board sa loob ng 40 minuto. Sinabi ko na sa iyo na pag-aaksaya lang ng oras ang paglabas mo para magpahangin. Dapat nasa bahay ka kasama ang nurse mo. Gusto ko lang maramdaman ang sikat ng araw sa aking mukha, Veronica, sagot ni Julian. Malalim at pagod ang kanyang boses. Ilang linggo na akong hindi nakakalabas ng mansyon na iyon. Pakiramdam ko ay bilanggo ako sa sarili kong tahanan. Huwag kang magdrama. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sa kondisyon mo, wala kang kalaban-laban. Tinitingnan ka ng mga tao ng may awa. Hindi mo ba napapansin? Bumuntong hininga si Veronica sa pagkainis. Hindi inaalis ang tingin sa screen ng telepono. Hintayin mo ako rito. Bibili lang ako ng isang bote ng mineral water. Hindi ko matiis ang init na ito. At huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Ang tunog ng mga takong ni Veronica na papalayo sa batong landas ay umalingaw-ngaw sa matalas na pandinig ni Julian hanggang sa maglaho. Naiwan siyang mag-isa, nakalubog sa kanyang kadiliman habang kinukuyom ang mga kamao sa kanyang tuhod. Ang kalungkutan ay mas mabigat pa kaysa sa pagkabulag. At noon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi ito ingay, kundi isang presensya. May isang taong huminto sa mismong harapan niya. Bahagyang nagbago ang hangin, nagdadala ng isang amoy na hindi nababagay sa maayos na kapaligiran ng parke. Hindi ito ang French perfume ni Veronica o ang amoy ng bagong tabas na damo. Ito ay amoy ng usok mula sa kahoy, mga lumang damit at halumigmig. Ngunit mayroon din itong matamis na nota tulad ng mga luma at malambot na vanilla biscuit. Nanigas ang mga kalamnan ni Julian. Sino yan? Tanong niya. Bahagyang inililingon ang kanyang ulo, sinusubukang gamitin ang kanyang pandinig na parang radar. Walang sumagot kaagad, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang pagdampi, isang maliit, magaspang na kamay na may balat na bitak-bitak dahil sa lamig at kakulangan sa pangangalaga ang dumapo nang may walang hanggang delikadesa sa kanyang noo. Ang pagdampi ay parang kuryente. Si Julian, na karaniwang umiiwas sa pisikal na kontak mula nang mangyari ang aksidente, ay nanigas. Hindi siya nakaramdam ng takot,
kundi isang kakaibang kapayapaan na gumapang sa kanyang gulugod na pinatahimik ang ingay ng trapiko sa malayo. Kaya ko pong pagalingin ang inyong mga mata. Isang boses ng bata ang bumulong, basag, ngunit matatag. Napalunok si Julian, nalilito. Ang kamay ng bata ay nanatili sa kanyang noo, naglalabas ng init na tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga walang lamang mata. Ano? Anong ginagawa mo? Bulong niya, hindi nangahas na itulak ito. Hindi po patay ang mga mata ninyo, Ginoo. Pagpapatuloy ng bata. Ang kanyang boses ay may bigat na hindi angkop sa kanyang edad. Malungkot lang po sila, sobrang lungkot. Sabi ni Lola, pinapatay ng kalungkutan ang ilaw, pero kapag inalis mo ang lungkot, babalik ang ilaw. Kaya ko po itong alisin. Sa kanyang harapan, bagaman hindi siya makita ni Julian, nakatayo si Liwanag. Siya ay 8 taong gulang, ngunit ang kanyang malalaking madilim na mata ay tila nakakita na ng 100 taon ng paghihirap. Nakasuot siya ng isang malaking kulay-abong sweatshirt, 3 sukat na mas malaki para sa kanyang kulang sa nutrisyong katawan, puno ng mga hindi maayos na tahi at mantsa ng putik. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang magulong bun at ang kanyang mga daliri sa paa ay sumisilip mula sa butas ng kanyang sapatos. Gayunpaman, ang kanyang tindig ay marangal, halos solemne. Habang nakadapo ang kanyang kamay sa noo ng milyonaryo, naramdaman ni Julian ang isang bukol na nabubuo sa kanyang lalamunan. Walang sinumang dumampi sa kanya nang may ganoong pagkahabag sa loob ng maraming taon. Kahit ang kanyang asawang si Veronica ay dinadampian siya ng may klinikal na kahusayan o pagkainip, ngunit hindi kailanman sa ganitong paraan. Anong pangalan mo? Tanong ni Julian, habang nararamdaman ang isang taksil na luha na namumuo sa ilalim ng kanyang madilim na salamin. Liwanag po ang tawag nila sa akin, sagot niya, dahan-dahang inaalis ang kanyang kamay. Pero hindi po mahalaga ang pangalan ko. Ang mahalaga ay kailangan ninyong makakitang muli. May mga bagay po kayong hindi nakikita at hindi po kasalanan ng mga mata ninyo. Tatanungin sana ni Julian kung ano ang ibig niyang sabihin nang bumalik ang hindi mapagkakamalang agresibong tunog ng mga takong ni Veronica na ngayon ay tumatama sa semento ng may galit. Huminto si Veronica, mga 10 metro ang layo. Ang bote ng tubig na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa lupa, gumulong sa daanan. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at malamig, ay naging isang maskara ng ganap na takot. Ang kanyang mga asul na mata ay nakatitig sa marungis na batang babae na nakatayo sa harap ng kanyang asawa. Imposible ito. Siniguro niyang malayo na sila. Siniguro niyang nawala na sila. Lumingon ang bata at tumingin kay Veronica. Walang takot sa mga mata ng maliit na bata, tanging isang tahimik at nag-aakusang pagkilala. Ikaw! Sigaw ni Veronica na nabawi ang kanyang boses na ngayon ay matinis at puno ng pagkasindak. Umalis ka sa tabi niya ngayon din. Ang sigaw ni Veronica ay sumira sa mahiwagang kapaligiran na nabuo sa paligid ng bangko. Nagulat si Julian sa karahasan sa boses ng kanyang asawa. Agad niyang iniunat ang kanyang kamay. Hinahanap ang kinaroroonan ng bata sa takot na baka saktan ito ni Veronica. Veronica! Sandali, utos ni Julian. Nahirap na tumayo gamit ang kanyang tungkod upang mapanatili ang balanse. Bata lang yan. Wala siyang ginagawang masama. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Veronica. Ang takot ay nagpabago sa kanya. Tinakbo niya ang ilang metrong pagitan nila na parang buhay niya ang nakasalalay dito. Nang makarating siya kay Liwanag, marahas niya itong itinulak sa balikat. Ang bata, na mahina at maliit, ay natumba at bumagsak sa damuhan, bagaman hindi siya gumawa ng anumang tunog ng reklamo. Ayokong makita ka malapit sa kanya. Binalaan na kita. Sigaw ni Veronica na lubusang nawala ang kanyang eleganteng pagpipigil na maingat niyang pinangangalagaan sa publiko. Pinalingan niya si Julian. Hinawakan ang braso nito nang may puwersang nagpasakit sa kanya. Julian, aalis na tayo. Magnanakaw yan. Ang mga taong ito sa parke ay mga mandurukot. Ginagamit nila ang mga bata para guluhin ka at nakawin ang relo mo. Wala siyang ninanakaw,
sabi ni Julian, na kumawala sa pagkakahawak ng kanyang asawa sa isang biglaang kilos. Pula ang kanyang mukha sa galit. Ayaw na ayaw niyang tratuhin na parang isang inutil na hindi nakakaintindi ng katotohanan. Kausap niya ako. Hinawakan niya ang noo ko. Sinabi niyang kaya niya akong pagalingin. Namutla si Veronica, napatingin sa batang babae na tumatayo mula sa lupa, pinapagpagan ng dumi sa kanyang kulay abong sweatshirt. Pagalingin. Tumawa si Veronica ng nerbyoso, isang tunog na matinis at hindi kaaya-aya. Diyos ko, Julian, isa siyang maruming pulubi na may mga delusion, baka lasing o baliw. Tingnan mo nga siya ay hindi mo pala siya makita pero nakakadiri siya. Amoy basura. Amoy kahoy po ako, sabi ni Liwanag. Hindi nanginginig ang kanyang boses sa kabila ng pagkatumba. Matatag siyang nakatayo, nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng babaeng nakapula. At kayo po, amoy takot. Ang pangungusap na iyon ay tumama kay Veronica na parang isang pisikal na sampal. Umatras siya ng isang hakbang, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Anong sabi mo? Bastos na bata ka. Usal ni Veronica. Ginabayan ng boses ng bata, lumapit si Julian sa kanya. Bakit mo sinabi, yon maliit na bata? Tanong ni Julian. Hindi pinapansin ang kanyang asawa. Bakit mo sinasabing takot siya? Muling lumapit si Liwanag kay Julian, hindi pinapansin ang nakamamatay na tingin ni Veronica dahil alam niya po kung sino ako at alam niyang magtatapos na ang kasinungalingan kapag nakarating na po kayo sa lumang mesa. Ang puso ni Julian ay nagsimulang tumibok ng malakas sa kanyang mga tadyang. Isang pakiramdam ng deja vu ang bumalot sa kanya. Ang lumang mesa, ang parira lang iyon ay nag-trigger ng isang pira-pirasong alaala sa kanyang isipan. Isang bagay mula sa kanyang pagkabata. Isang bagay bago ang mga Swiss boarding school at ang buhay ng karangyaan. Isang magaspang na mesang kahoy sa isang maliit na kusina kung saan may naghahain sa kanya ng mainit na sabaw. Tama na, putol ni Veronica, na puno ng desperasyon. Binuksan niya ang kanyang designer na bag, kumuha ng isang dakot ng mga perang papel na may mataas na halaga, hindi man lang binibilang ang mga ito at ibinato sa mukha ng bata. Ang mga perang papel ay umikot sa hangin bago bumagsak sa damuhan at sa mga butas-butas na sapatos ni Liwanag. Heto, may pera ka na para sa pagkain sa loob ng isang buwan. Ngayon, umalis ka na at huwag ka nang lalapit sa amin kailanman. Natahimik ang parke. Ilang mga dumaraan ang huminto upang panuorin ang eksena. Isang eleganteng babae na nagpapahiya sa isang batang kalye sa harap ng isang bulag na lalaki. Hindi gumalaw si Liwanag, hindi yumuko upang kunin kahit isang perang papel. Nanatili ang kanyang tingin sa mukha ni Julian na nakatago sa likod ng madilim na salamin. Hindi po nagpapagaling ng mga mata ang pera, Ginoo, sabi ng bata ng mahina. At hindi rin po nito nabibili ang kapatawaran. Naghihintay po si Lola Matilde. Hindi niya po tinanggap ang pera na inalok ng babaeng iyan 5 taon na ang nakalipas para umalis siya at hindi ko rin po ito tatanggapin ngayon. Nang marinig ang pangalang Matilde, naramdaman ni Julian na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Binitawan niya ang kanyang tungkod na bumagsak sa lupa ng may tuyong kalabog. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan. Matilde. Nagbasag ang boses ni Julian, naging isang garalgal na bulong. Ang nanay ko. Humarap siya sa direksyon kung saan niya nararamdaman ang presensya ni Veronica. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pinaghalong pag-asa at takot. Veronica, sinabi mo sa akin na namatay na ang nanay ko 3 taon na ang nakalipas. Pinakita mo sa akin ang death certificate. Dinala mo ako. Sa puntod niya, napapaligiran na si Veronica. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang likod. Lumingalinga siya, naghahanap ng paraan para makatakas. Isang dahilan, kahit ano. Nagsisinungaling siya. Julian, sigaw ni Veronica, ngunit kulang sa paninindigan ang kanyang boses. Ito ay isang karaniwang panloloko. Sinasaliksik nila ang mga pangalan ng iyong mga yumaong kamag-anak para makahingi ng pera. Malupit ang ginagawa nila. Halika na,
Pakiusap, naghihintay ang sasakyan. Sinubukan muli ni Veronica na hawakan si Julian, desperadong hinihila ang kanyang manggas. Ngunit sa pagkakataong ito, si Julian ay hindi isang taong may sakit. Siya ay isang lalaking kagigising lang. Mabilis na inilagay ni Julian ang kanyang mga paa sa lupa. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa boses ng bata. Bata, liwanag, sabi ni Julian, na nakabitin ang kamay sa hangin. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Huwag mo siyang hawakan, Julian. Mahahawa ka ng kung anong sakit, sigaw ni Veronica. Ngunit si liwanag, na may malungkot na ngiti, ay iniabot ang kanyang maliit at maruming kamay at hinawakan ang malaki at maayos na kamay ng milyonaryo. Nang maramdaman muli ang pagdampi na iyon, ang magaspang at mainit na balat na iyon, nalaman ni Julian ang katotohanan. Hindi ito isang lohikal na konklusyon, ito ay isang kutob. Ang kamay ng bata ay may kaparehong istruktura ng buto sa kanya. Ang kanyang mga daliri ay akma. Ang batang ito ay hindi isang estranghero, ang batang ito ay kanyang dugo. Dalhin mo ako, utos ni Julian, na hinihigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng bata na parang ito ang kanyang tanging angkla sa mundo. Dalhin mo ako kay Matilde. Ngayon din, kung hahakbang ka kasama niya, iiwan kita, banta ni Veronica, na nilalaro ang kanyang huling baraha, ang baraha ng pag-abandona na laging gumagana sa kanya. Mag-iisa ka, bulag, at walang mag-aalaga sa iyo. Lumingon si Julian patungo kay Veronica. Bagaman hindi niya ito makita, naramdaman ni Veronica na nakatingin siya diretso sa kanyang kaluluwa, at ang nakita niya roon ay nagpatigas sa kanya hanggang sa buto. Mas gugustuhin ko pang maging bulag at mag-isa kaysa makasama ang isang sinungaling, sabi ni Julian sa isang malamig na boses. At kung buhay ang nanay ko, Veronica, maghanda ka dahil hindi ka patatawarin ng Diyos sa gagawin ko sa iyo. Humakbang si Julian, ginagabayan ng batang babae na nakakulay abong sweatshirt, iniiwan sa likuran ang kanyang asawa, ang kanyang tsuper at ang buhay ng kasinungalingan na kanyang binuo. Ang tunog ng mga perang papel na natatapakan ng kanyang mga sapatos habang siya ay papalayo ang tanging paalam na natanggap ni Veronica. Ang huni ng mga ibon sa parke ay naiwan, mabilis na napalitan ng agresibong ingay ng pangunahing abenida. Para kay Julian, ang mundo ay naging isang magulong tunog ng mga busina, preno at bulungan ng mga nagmamadaling tao. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang realidad ay ang maliit at magaspang na kamay ni liwanag na nakakapit sa kanya. Hindi siya hinihila ng may pagkainip, kundi ginagabayan siya ng may protektadong katatagan, iniiwasan ang mga bitak sa bangketa at ang mga nagkalat na pedestrian na may kasanayan sa kalye na hindi maituturo ng anumang paaralan ng mabuting asal. Julian, huminto ka ngayon din. Hinabol sila ng boses ni Veronica na may kasamang nagmamadaling kalampag ng kanyang mga takong sa aspalto. Ginagawa mong katawa-tawa ang sarili mo. Tinitingnan tayo ng mga tao. Diyos ko, isa kang santilyan. Hindi ka maaaring maglakad na hawak kamay ang isang pulubi. Nagtiimbagang si Julian ngunit hindi bumagal. Ang kadilimang nakapalibot sa kanya ay hindi na tila walang laman. Ito ay puno ng mga tanong na nangangailangan ng agarang sagot. Bawat hakbang na ginagawa niya, palayo sa kanyang asawa, ay isang hakbang patungo sa isang katotohanang kinatatakutan niya, ngunit kailangan niya ng higit pa sa hangin. Saan tayo pupunta? Maliit na bata. Tanong ni Julian, hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang asawa. Garalgal ang kanyang boses, puno ng pinipigilang emosyon. Sasakayan po ng bus, tito, sagot ni liwanag, ng natural na parang ang pagdadala sa isang bulag na milyonaryo na nakasuit na gawa sa mamahaling tela sa pampublikong transportasyon ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ang biyaheng 42K ay mag-iiwan sa atin malapit sa paanan ng burol, pero kailangan po nating magmadali dahil kung mamimiss natin ito, isang oras pa bago ang susunod. Bus? Ang sigaw ni Veronica ay matinis,
Nang sa wakas ay naabutan niya sila, hinawakan ang libreng braso ni Julian at marahas na hinila para patigilin siya. Hindi ka sasakay sa bus na puno ng mikrobyo. Julian, pakinggan mo ako. Nagkakaroon ka ng isang episode. Ito ay post-traumatic stress mula sa aksidente. Sinabi ng doktor na maaaring mangyari ito. Ang batang ito ay hindi mo pamangkin o apo o kahit ano. Isa siyang sanay na manloloko. Malamang dinidiktahan siya ng ina niya kung ano ang sasabihin sa pamamagitan ng isang earpiece. Biglang huminto si Julian na nagpahinto rin kay Liwanag. Hinarap ng milyonaryo ang kanyang mukha sa direksyon kung saan niya naamoy ang mamahaling pabango ng kanyang asawa, isang amoy na dati ay tila elegante sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagduduwal. Veronica, sabi ni Julian, ibinaba ang kanyang boses sa isang mapanganib na kalmadong tono. Sinabi mo sa akin na namatay ang nanay ko sa atake sa puso, 3 taon na ang nakalipas. Sinabi mo na nandoon ka sa ospital, na ibinigay sa iyo ang kanyang abo, na ayaw niya akong makita dahil nahihiya siya sa kanyang kahirapan. At totoo yon, pagsisinungaling ni Veronica, bagaman bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ginawa ko yon para protektahan ka. Kinasusuklaman ka niya, Julian. Kinasusuklaman ka niya dahil sa iyong tagumpay. Gusto niya ang pera mo para sa kanyang mga bisyo. Hinigpitan ni Liwanag ang pagkakahawak sa kamay ni Julian. Tumingala ang bata sa blonde at eleganteng babae na nakatingin sa kanila ng may desperasyon at puot. Wala pong bisyo si Lola, sabi ng bata sa isang malinaw na boses. Tsaa lang po ng chamomile ang iniinom niya. At sumusulat po siya ng mga liham kay Tito Julian linggo-linggo, mga liham sa asul na papel. Tila nagyelo ang hangin sa paligid ni Julian. Asul na papel, ulit niya, nakakaramdam ng kilabot. Ang kanyang ina ay laging gumagamit ng murang asul na papel para sumulat sa kanya noong nasa boarding school siya mahigit 20 taon na ang nakalipas. Ito ay isang pribadong detalye na walang ibang nakakaalam. Opo, pagpapatuloy ni Liwanag, hindi binibitawan ang kamay ng lalaki pero hindi po kailanman nakarating sa inyo. Kinukuha po sila ng babaeng nakapula sa malaking mailbox sa pasukan. Nakita ko po siya minsan nang mag-iwan ako ng isa ng patago at nakita ko po kung paano niya sinunog ang mga ito sa tsiminea na gawa sa puting bato sa malaking sala. Umiyak po ng husto si Lola nang malaman niyang hindi kayo kailanman sumagot. Akala niya po ay kinalimutan niyo na siya dahil mayaman na kayo. Naramdaman ni Julian na nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang imahe sa kanyang isipan ay nakakawasak. Ang kanyang ina, matanda at mahirap, na nagsusulat ng may pag-asa sa asul na papel. At si Veronica, ang babaeng kasama niya sa pagtulog gabi-gabi, na itinatapon ang mga salitang iyon ng pagmamahal sa apoy, tumatawa sa kanyang sakit, minamanipula ang kanyang kalungkutan upang mapanatili siyang nakahiwalay at kontrolado. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Veronica ng histerikal, nakatingin sa mga usisero na nagsisimula ng huminto upang panoorin ang eksena. Isa siyang pathological liar. Tatawag ako ng pulis. Tinatangay mo ang isang taong may kapansanan laban sa kanyang kalooban. Hindi, Veronica. Putol ni Julian. Marahas siyang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang asawa at itinaas ang kanyang puting tungkod. Itinuturo ito sa kanya na parang isang nag-aakusang espada. Walang nagtatangay sa akin laban sa aking kalooban. Pinipili kong sumama. At kung maglakas loob kang sundan kami o tumawag kahit kanino, isinusumpa ko sa alaala ng aking ama na bukas ng umaga, iuutos ko sa aking mga abogado na bawiin sa iyo maging ang apelyido ko. Umatras si Veronica, maputla na parang papel. Ang banta sa pananalapi ang tanging bagay na tunay na nakakatakot sa kanya. Julian, hindi ka seryoso. Hindi ka maaaring sumama sa marungis na batang iyan sa isang squatter. Nanakawan ka nila, papatayin ka nila, wala kang makita. Nabasag ang kanyang boses, nagbabago sa pagitan ng galit at peking pag-iyak. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung mahal mo ako,
Mamahalin mo ang mga mahal ko, deklara ni Julian. Pagkatapos, pinalambot niya ang pagkakahawak sa kamay ng bata. Liwanag, ihatid mo ako sa bus. Gusto kong umuwi sa tunay kong tahanan. Tumango ang bata, bagaman hindi niya ito nakita, at dahan-dahan siyang hinila. Halika na po, Tito Julian. Paparating na po ang berdeng bus. Iniwan nila si Veronica na nakatayo sa bangketa, humihingal na parang isdang wala sa tubig, habang ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang designer na bag. Pinapanood kung paano nagsimulang gumuho ang kanyang buhay ng karangyaan at kasinungalingan dahil sa isang 8 taong gulang na batang babae na amoy kahoy. Ang biyahe sa bus ay isang napakalaking karanasan para kay Julian. Sanay sa hermetikong katahimikan ng kanyang naka-aircon na limousine, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakalubog sa isang mundo ng mga mekanikal na ingay, amoy ng pawis, pritong pagkain at diesel. Sa pagsakay, natalisod siya sa mga hagdan, ngunit agad na nariyan si Liwanag. Inilagay ang kanyang maliit na kamay sa kanyang likod upang dahan-dahan siyang itulak. Itaas po ninyo ang paa ninyo, Tito. Mataas po, itinuro niya. Walang nag-alok sa kanya ng nakareserbang upuan. Naramdaman ni Julian ang mabibigat na tingin ng mga pasahero. Hindi ito mga tingin ng paghanga sa kanyang mamahaling suit, ito ay mga tingin ng panghuhusga. Isang mayaman na nagpapanggap na mahirap o baka isang mayaman na nalugi, narinig niyang bulong. Tingnan mo, mas mahal pa yata ang sapatos ng lalaking yan kaysa sa bahay ko, bulong ng isa pa. Anong ginagawa niya? Kasama ang anak ng baliw na si Matilde. Sagot ng isa pang boses. Kinumpirma ng komentong iyon ang lahat. Ang baliw na si Matilde. Iyon ang tawag nila sa kanyang ina. Nakaramdam si Julian ng kirot sa kanyang dibdib, ngunit pati na rin ng ginhawa. Kung kilala siya ng mga tao, nangangahulugan itong totoo siya, nabuhay siya. Umupo sila sa likuran. Umandar ang bus nang may biglaang haltak na halos magpatumba kay Julian, ngunit kumapit siya sa isang kinakalawang na metal na tubo. Malayo pa ba? Tanong niya ng mahina. Yumuko patungo sa bata. Medyo pa po. Tatawid po tayo sa tulay at aakyat sa burol, paliwanag ni Liwanag. Pagkatapos, nang may biglaang hiya, idinagdag niya, Tito ko po ba talaga kayo? Sabi ni Lola, anak daw po niya kayo, pero umalis daw po kayo matagal na at naging hari. Mapait na ngumiti si Julian. Hindi ako hari, maliit na bata. Isa lang akong lalaking nabulag ng matagal bago pa man ako nawalan ng paningin. Huminto siya, naghahanap ng mga salita. Kumusta na siya? Kumusta na ang nanay ko? Sabihin mo sa akin ang totoo. Pakiusap. Naglaro si Liwanag sa mga tagpi sa kanyang sweatshirt bago sumagot. Pagod na po si Lola. Sumasakit po ang mga buto niya kapag umuulan. At madalas po siyang umuubo dahil sa lamig. May mga butas po sa bubong ng bahay at tumutulo ang tubig. Hininaan ng bata ang kanyang boses. Minsan po, hindi siya kumakain para maibigay sa akin. Sinasabi niyang hindi siya gutom, pero alam ko pong nagsisinungaling siya. Tumutunog po ang tiyan niya. Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Julian. Habang siya ay kumakain ng lobster at umiinom ng mamahaling alak sa kanyang naka-aircon na mansyon, ang kanyang sariling ina ay nagugutom at nilalamig ilang kilometro lamang ang layo. Ang pagkakasala ay tumama sa kanya nang may ganoong puwersa na kinailangan niyang tanggalin ang kanyang madilim na salamin upang punasan ang mga luhang dumadaloy ng walang kontrol mula sa kanyang mga walang silbing mata. Hindi na mauulit. Sumpa ni Julian, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi na siya magugutom kailanman. Ipinapangako ko sa iyo, pumreno ang bus nang may metal na langit-ngit. Malapit na po tayo, anunsyo ni Liwanag. Pagbaba, ang pagbabago sa kapaligiran ay biglaan. Ang hangin ay hindi na amoy polusyon ng lungsod, kundi amoy basang lupa, sinusunog na basura at mga lutong bahay na ulam. Sa ilalim ng mga Italianong sapatos ni Julian, ang lupa ay hindi pantay, puno ng mga bato at lubak. Ingat po, Tito. Walang bangketa rito, babala ng bata. Hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Kailangan po nating maglakad sa gilid ng daanang lupa.
Nagsimula silang maglakad. Pakiramdam ni Julian ay malamya siya, walang kalaban-laban. Ang kanyang tungkod ay tumatama sa mga latang walang laman at mga bato. Narinig niya ang tahol ng mga asong kalye na napakalapit sa kanyang mga binti. Napagtanto niya kung gaano siya kalayo sa kanyang comfort zone. Ito ay isang lugar kung saan ang pera sa kanyang bulsa ay hindi nagsisilbing panangga laban sa katotohanan. Biglang umugong ang isang malakas na makina sa likuran nila, papalapit ng mapanganib at nagangat ng isang ulap ng alikabok. Isang sasakyan ang biglang pumreno, humarang sa kanilang daan. Nakilala ni Julian ang tunog ng makina. Ito ang SUV ng kanyang security, na karaniwang sumusunod sa kanya. Mr. Santillan, ito ang boses ni Pedro Nolasco, ang kanyang hepe ng seguridad, isang malaking at tapat na tao, ngunit tapat sa kung sino ang nagbabayad, at si Veronica ang pumipirma sa mga tseke kamakailan. Labis pong nag-aalala si Ma'am Veronica. Inutusan niya kami na dalhin kayo pauwi agad, kung kinakailangan, sa pilitan. Naramdaman ni Julian na yumuko si liwanag sa takot sa kanyang tabi, sinusubukang magtago sa likod ng kanyang binti. Pedro, sabi ni Julian, tumuwid sa kanyang buong taas. Sa kabila ng kanyang pagkabulag at damit na puno ng alikabok, naglabas siya ng isang likas na awtoridad. 10 taon ka nang nagtatrabaho para sa pamilya ko. Nakilala mo ang tatay ko. Alam mo kung sino ako. Opo, sir. Pero sabi po ni ma'am ay wala kayo sa tamang pag-iisip na nilason o na-hypnotize kayo ng batang ito. Bumukas ang pinto sa gilid ng pasahero at narinig ang boses ni Veronica na sumama sa security team. Hindi siya nangahas na bumaba ng sasakyan sa takot na madumihan ang kanyang mga sapatos sa putik ng squatter. Isakay niyo siya sa sasakyan, Pedro, sigaw niya mula sa bintana. Tapos na ang laro, Julian. Sumakay ka na ngayon o bukas ng umaga ay ipapadeklara kitang wala sa sariling pag-iisip at kukunin ko ang buong kontrol sa kumpanya. Iyon na ang huling patak. Lubusan nang inilantad ni Veronica ang kanyang tunay na kulay. Hindi na siya isang nag-aalalang asawa. Siya ay isang ambisyosong kasosyo na nakikitang nanganganib ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Binitawan ni Julian ang kamay ni Liwanag sandali at lumapit sa kung saan nagmumula ang boses ni Pedro. Pedro, pakinggan mo akong mabuti, sabi ni Julian sa isang boses na bakal. Kung hahawakan mo ako o ang bata, tanggal ka na sa trabaho. At hindi lang yon. Sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakapagtrabaho sa seguridad sa bansang ito. Pero kung hahayaan mo akong dumaan, kung sasakay ka sa sasakyang yan at ilalayo ang babaeng yan dito, dodoblehin ko hindi. Tritriplehin ko ang sahod mo sa sandaling mabawi ko ang kontrol sa aking mga account bukas dahil mababawi ko ito. Isang tensyonadong katahimikan ang namayani. Tanging ang makina ng SUV na naka-idle at ang hangin na nagpapakilos sa mga yerong bubong sa malapit ang maririnig. Sir, nag-alinlangan si Pedro. Huwag mo siyang pakinggan, sigaw ni Veronica. Isa siyang inutil na bulag. Pakinggan mo ako, Pedro, giit ni Julian. Sa pagkakataong ito, mas malumanay, nakatira ang nanay ko sa itaas ng burol na ito. Pupuntahan ko siya. Hahadlangan mo ba akong makita ang sarili kong ina? Malakas na bumuntong hininga si Pedro. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpahiwatig ng kanyang desisyon. Pasensya na po, Ma'am Veronica. Hindi po ako nakikialam sa usapin ng ina ng sinuman, sabi ng guwardiya ng matatag. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Veronica habang nagsimulang umatras ang sasakyan. Mga traidor kayo. Julian, pagsisisihan mo ito. Mabubulok ka sa basurahan na ito. Mas gugustuhin ko pa ang basurahan na ito kaysa sa iyong palasyo ng yelo, Veronica, bulong ni Julian. Habang papalayo ang tunog ng sasakyan, dala ang huling koneksyon sa kanyang dating buhay. Lumingon siya sa bata, kinapa ang hangin hanggang sa mahanap ang braso nito. Wala na sila, Liwanag, wala na sila. Ang bata, na nagpipigil ng hininga, ay bumuntong hininga sa ginhawa at niyakap ang binti ni Julian. Matapang po kayo, tito. Parang mga kabalyero sa mga kwentong binabasa sa akin ni Lola. Hindi ako matapang. Tanggi ni Julian, hinahaplos ang magulong buhok ng bata.
Nakasara lang ang mga mata ko at binubuksan mo sila. Ngayon, ihatid mo na ako. Gusto kong maamoy ang tinola ng nanay ko. Ipinagpatuloy nila ang pag-akyat sa daan ng lupa. Nagsimula nang lumubog ang araw at lumamig ang hangin. Ngunit naramdaman ni Julian ang isang panloob na init na lumalaki sa bawat hakbang. Papunta siya sa hindi kilala, sa kahirapan, sa sakit ng nakaraan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam niya kung saan siya patungo. Ang pag-akyat sa burol ay isang pisikal na bangungot na hindi kailanman naisip ni Julian sa kanyang protektadong buhay sa likod ng mga tinted na bintana at air conditioning. Bawat hakbang ay isang laban-laban sa grabidad at laban sa kanyang sariling pagkabulag. Ang daan ng lupa, na tumigas dahil sa araw at bitak-bitak dahil sa kakulangan ng ulan, ay isang mapa ng mga hindi nakikitang panganib para sa kanya. Ang kanyang mga katad na suwelas ay palaging dumudulas sa maluwag na graba at ang kanyang mga bukong-bukong ay paulit-ulit na masakit na nababaluktot, nagbabantang mabali. Ingat po rito, Tito. May kanal po kung saan dumadaloy ang maruming tubig, babala ni Liwanag. Mahigpit na hinihila ang kanyang kamay upang gabayan siya sa kaliwa. Sumunod si Julian, ngunit nadulas ang kanyang kanang paa sa maputik na gilid. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa kanyang mga tuhod. Ang pagbagsak ay tuyo at masakit. Naramdaman niyang napunit ang manipis na tela ng kanyang Italianong pantalon at bumaon ang mga bato sa kanyang balat na sumugat sa kanyang balat. Ang sakit ay matindi, ngunit mas masahol pa ang init ng kahihiyan. Naroon si Julian Santillan, ang tycoon, nakaluhod sa putik ng isang squatter, bulag at marumi. Tito, ayos lang po kayo? Ang boses ni Liwanag ay puno ng pag-aalala. Naramdaman niya ang maliliit nitong kamay na sinusubukang itayo siya, ngunit masyado siyang mabigat para sa kanya. Nanatili si Julian doon sandali, humihingal. Ang amoy ng lugar ay matindi. Isang halo ng basang lupa, usok mula sa kahoy, mga alagang hayop, at isang bagay pa isang bagay na amoy ng hilaw at hindi sinalang sangkatauhan. Ayos lang ako, pagsisinungaling niya. Nagngangalit ang mga ngipin upang hindi mapasigaw sa pagkadismaya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang kamay na naghahanap ng suporta ay dumampi sa isang bagay na malagkit at malamig sa lupa. Kaskas niya itong pinunasan sa kanyang Amerikana, lalo pa itong dinumihan. Tulungan ko na po kayo, giit ng bata. Hindi, sigaw niya, dala ng isang luma at hangal na pagmamataas. Kaya ko ang sarili ko. Tumayo siya ng nanginginig, marumi at hinihingal. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani. Agad na napagtanto ni Julian ang kanyang pagkakamali. Hindi niya maaaring tratuhin ang kanyang tanging gabay tulad ng pagtrato niya sa kanyang mga empleyado. Pasensya na, bulong niya na nakayuko. Hindi ako sanay dito. Hindi ako sanay na hindi makita kung saan ako humahakbang. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Liwanag, nang may pagka-matured na nakakadurog ng puso. Si nanay din po ay madalas matumba noong magkasakit siya. Sabi niya po, tinatawag na siya ng lupa dahil pagod na siya. Nanigas si Julian. Ang nanay mo? Tanong niya habang muli silang naglalakad. Ngayon ay mas mabagal. Ang kapatid kong si Sofia. Opo, si Sofia. Binigkas ng bata ang pangalan nang may paggalang. Kinukuwentuhan niya po ako tungkol sa inyo. Sabi niya, kulay kape raw po ang buhok ninyo at mahilig kayong magbasa ng malalaking libro. Nasaan na siya ngayon, Liwanag? Kinatatakutan ni Julian ang sagot, ngunit kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang pinsalang idinulot ng kanyang pagkawala at ng manipulasyon ni Veronica. Natahimik si Liwanag ng ilang segundo. Tanging ang malayong tahol ng isang aso at ang kaluskos ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Pumunta na po siya sa langit, 2 taglamig na ang nakalipas, sabi ng bata ng mahina. Lagi po siyang umuubo, sabi ni Lola Matilde. Naubusan na raw po siya ng lakas, pero sa tingin ko po, naubusan na siya ng pag-asa. Naghintay po siya ng sulat mula sa inyo, Tito. Araw-araw, tinatanong niya ang kartero kung may dumating mula kay Ginoong Julian.
Nung namatay po siya, tumigil na si Lola sa pagtatanong. Biglang huminto si Julian. Nawalan siya ng hininga na parang nasuntok sa sikmura. 2 taglamig. 2 taon na ang nakalipas. Eksakto noong isinasara niya ang 1 milyon-milyong transaksyon sa Tokyo. Nagdiriwang gamit ang champagne. Ang kanyang kapatid ay namamatay sa kahirapan. Naghihintay ng isang salita mula sa kanya, ng tulong na hindi kailanman dumating dahil kinukuha ng kanyang asawa ang mga sulat. Ang pagkakasala ay hindi isang pabigat. Ito ay isang asido na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ko alam, basag ang kanyang boses. Muling dumaloy ang mga luha, humalo sa pawis at dumi sa kanyang mukha. Isinusumpa ko sa buhay ko, hindi ko alam. Sinabi sa akin ni Veronica na nag-asawa si Sofia ng isang dayuhan at masayang naninirahan sa Europa. Sinabi niya sa akin na ayaw na nilang magkaroon ng anumang kinalaman sa akin. Maikli lang po ang mga binti ng kasinungalingan, Tito. Laging sinasabi ni Lola yan, sagot ni Liwanag. Hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Pero narito na po kayo ngayon. Iyon po ang mahalaga. Halika na po. Malapit na tayo. Iyon pong bahay na may asul na pinto. Medyo natuklap na po ang pintura, pero may maliit pa pong bahagi na asul. Ipinagpatuloy nila ang pag-akyat. Habang naglalakad sila, nawala ang ingay ng lungsod, napalitan ng mas mga tunog bahay. Isang radyo na tumutugtog ng isang lumang balad, ang iyak ng isang sanggol, ang tunog ng isang taong nagsisibak ng kahoy. Biglang, isang amoy ang tumama kay Julian. Napakalakas nito na bigla siyang napatigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang likas na alaala na lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang memorya noong bata pa. Ito ay amoy ng tinola, ang sabaw na may luya at bawang. Ang amoy na iyon ay agad siyang dinala 30 taon pabalik sa isang maliit ngunit mainit na kusina kung saan walang mga luho ngunit hindi kailanman nagkulang ng isang yakap. Naalala niya ang kanyang ina na kumakanta habang nagluluto bago pa man sila binago ng yaman ng kanyang ama, bago pa man nagtayo ng mga pader ang pera sa pagitan nila. Naaamoy ko. Nagsimula siyang magsalita. Ang hapunan, tinapos ni Liwanag. Nagluluto po si Lola. Masayang araw po ngayon. Nakakuha po kami ng lumang pandesal mula sa panaderya sa ibaba at gumagawa siya ng mga himala mula rito. Nakarating sila sa harap ng bahay. Hindi ito makita ni Julian, ngunit nararamdaman niya ang kawalang tatag nito. Ang lupa ay nagbago mula sa alikabok tungo sa hindi pantay na semento. Narinig niya ang tunog ng isang maluwag na yero na tumatama sa bubong dahil sa hangin. Ang bahay ay humihinga ng kahinaan. Narito na po tayo, bulong ni Liwanag. Binitawan niya ang kamay ni Julian at tumakbo ng ilang hakbang. Lola, buksan niyo po ang pinto. Ako po ito. Nagdala po ako ng sorpresa. Nakatayo si Julian sa pintuan. Nanginginig. Pakiramdam niya ay isa siyang nanghihimasok, isang multo mula sa nakaraan na dumating upang guluhin ang kapayapaan ng mga buhay. Inayos niya ang kanyang punit na Amerikana, pinatakbo ang kamay sa kanyang maruming buhok, sinusubukang bawiin ang kaunting dignidad. Ngunit ano ang silbi ng dignidad sa harap ng hubad na katotohanan ng kahirapang hinayaan niyang mangyari? Narinig niya ang mabagal at paud-ud na mga hakbang na papalapit mula sa loob, ang tunog ng isang kinakalawang na trangka, at pagkatapos ay ang langit-ngit ng mga bisagra na matagal nang hindi nakakita ng langis. Bumukas ang pinto. Ang loob ng bahay ay amoy lumang halumigmig, lumang kahoy, at ang nakakaginhawa at masakit na amoy ng kumukulong sabaw. Para kay Julian, ang pagpasok doon ay parang pagpasok sa isang nakalimutang santuaryo. Ang liwanag mula sa labas ay sumisilip sa mga siwang ng mga dingding na kahoy, ngunit para sa kanya, lahat ay anino. Ngunit ang kanyang matalas na pandinig ay nakakuha ng bawat detalye. Ang ritmikong pagtulo ng isang tagas sa isang sulok, ang ugong ng isang nag-iisang langaw, at ang mabigat at humihingal na paghinga ng matandang babae sa kanyang harapan. Liwanag.
Ang boses ni Matilde ay isang sinulid ng tunog, naubos ng mga taon at pagdurusa. Wala itong lakas na naaalala ni Julian mula sa kanyang pagkabata. Ito ang boses ng isang taong unti-unting namamatay. Bakit ang tagal mo, apo? Nag-alala na ako. Sino ang lalaking ito? Tinanggal ni Julian ang kanyang madilim na salamin. Ang kanyang mga mata, bagaman walang silbi sa paningin, ay puno ng isang desperadong, nagmamakaawang ekspresyon. Tumingin siya sa direksyon kung saan nanggagaling ang boses, nakaharap sa kadiliman ngunit ipinapakita sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Nanay. Ang salita ay lumabas sa kanyang lalamunan na parang isang piraso ng salamin, masakit at matalim. Isang malakas at metal na ingay ang sumunod, isang kutsarang nahulog sa sahig, at pagkatapos ay ganap na katahimikan. Sa dilim ng silid, nanigas si Matilde. Nakatayo siya sa tabi ng lumang mesa, isang matibay at puno ng pilat na tabla ng kahoy, ang parehong mesa kung saan siya nagmasa ng tinapay sa loob ng mga dekada, ang parehong mesa kung saan niya iniyakan ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sofia at kung saan siya nagsulat ng daan-daang liham na hindi kailanman nakarating sa kanilang patutunguhan. Ang kanyang mga kamay, na deformed ng arthritis at mabigat na trabaho, ay nanginginig ng husto sa magaspang na ibabaw. Ang kanyang mga mata, na malabo dahil sa nagsisimulang katarata, ay sinuri ang figura ng lalaki sa pintuan. Ang mamahaling suit, bagaman marumi, ang tindig, ang profile, imposible ito. Madalas siyang linlangin ng kanyang isipan na nagpapanggap na nakikita niya ang kanyang anak sa mga estranghero sa kalye. Ngunit ito, iba ang pakiramdam nito. Hindi. Bulong ni Matilde, umatras ng isang hakbang, mabigat na sumandal sa mesa upang hindi matumba. Hindi maaari, patay na ang anak ko. Sinabi niya sa akin, dumating ang babaeng blonde na iyon at sinabi sa akin na wala na siya para sa amin, na patay na ako para sa kanya. Kasinungalingan! Sigaw ni Julian, humakbang ng nanginginig papasok, natalisod sa isang silyang yari sa yantok. Lahat iyon kasinungalingan. Nanay, hindi kita kailanman kinalimutan. Sinabi niya sa akin na namatay ka na. Dinala niya ako sa isang peking puntod. Tinakpan ni Matilde ang kanyang bibig gamit ang kamay. Pinipigilan ang isang hikbi. Ang kawalan ng paniniwala ay nakikipaglaban sa kanyang likas na pagiging ina. Ang sigaw na iyon, ang desperasyong iyon. Iyon ang iyak ng kanyang Julian. Hindi ng malamig na negosyante na nakikita niya sa mga lumang magasin na pinupulot niya sa basura, kundi ng kanyang anak, ang batang nagkakasugat sa tuhod at umiiyak na lumalapit para sa aliw. Julian, tanong niya muli na may nakakadurog na tono ng pag-asa. Ikaw ba talaga yan? Hindi ka ba isang panaginip ng matanda kong ulo? Ako nga po ito. Nay, ako nga po. Lumapit si Julian, ginagabayan ng tunog ng kanyang paghinga. Iniunat niya ang kanyang mga braso, bumangga sa gilid ng lumang mesa. Narito na ako. Bulag ako, Nay, pero narito na ako. Nang marinig ang salitang bulag, gumuho ang hadlang ng takot ni Matilde. Hindi na niya nakita ang isang malayong milyonaryo. Nakita niya ang kanyang sugatang anak. Kumilos siya nang may bilis na hindi dapat kayanin ng kanyang mga pagod na binti. Nilampasan niya ang mesa at yumakap sa kanya. Ang impact ng yakap ay parang lindol. Niyakap ni Matilde ang kanyang anak gamit ang kanyang mga payat ngunit malakas na braso. Isinubsob ang kanyang mukha sa maruming dibdib nito. Bumagsak si Julian, napaluhod, hinihila ang kanyang ina pababa, niyakap ito sa baywang, kumapit sa kupas na tela ng kanyang damit na parang ito ang tanging salbabida sa gitna ng isang pagkawasak. Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Paulit-ulit na sabi ni Julian, umiiyak na parang bata. Ang kanyang mga luha ay nagbabasa sa balikat ng kanyang ina. Naging isang hangal ako. Dapat ako mismo ang pumunta. Dapat hinanap kita. Hinayaan kong mabulag ako ng pera bago pa man ako nawalan ng paningin. Hinahaplos ni Matilde ang ulo ng kanyang anak.
Ang kanyang mga daliri ay sumasalubong sa kanyang kulay kaping buhok, tulad ng ginagawa niya noong siya ay 5 taong gulang. Umiiyak din siya, ngunit ang kanyang mga luha ay isang ginhawa na naghuhugas ng mga taon ng kapaitan. Anak ko, tapos na. Wala kang kasalanan. Ang kasamaan ay tuso at nagsusuot ng seda. Itim ang kaluluwa ng babaeng iyon, anak, pero mas malaki ang Diyos. Ibinalik ka niya sa aking mesa. Pinanood ni Liwanag ang eksena mula sa pintuan na may nagniningning na mga mata. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto upang iwanan ang mundo sa labas. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Julian, isinasara ang bilog. Iniangat ni Julian ang kanyang mukha. Hinanap ang mga kamay ng kanyang ina, hinawakan ang mga ito at hinalikan. Naramdaman niya ang magaspang na balat, ang mga kalyo, ang deformity ng mga buto. Bawat pilat sa mga kamay ng kanyang ina ay isang kwento ng sakripisyo na hindi niya pinarangalan. Ang iyong mga kamay. Humikbi si Julian. Napakabigat ng iyong pinagdaanan. At ako'y namuhay na parang hari. Ayos lang ang mga kamay ko, anak, sabi ni Matilde, ngumingiti sa gitna ng mga luha. Pinupunasan ang maruming mukha ni Julian gamit ang kanyang hinlalaki. Ginawa ang mga ito para yakapin ka. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Pero sabihin mo sa akin, anong nangyari sa iyong mga mata? Isang aksidente sa sasakyan, 6 na buwan na ang nakalipas. Sabi ng mga doktor, sira na ang nerve, wala nang magagawa, paliwanag ni Julian. Muling naramdaman ang bigat ng kanyang kapansanan. Ginamit iyon ni Veronica, inihiwalay niya ako. Pinaniwala niya akong nag-iisa na lang ako sa mundo para makuha ang lahat. Nanigas ang ekspresyon ni Matilde, isang anino ng galit ang dumaan sa kanyang mabait na mukha. Pumunta siya rito, Julian. Noong namatay si Sofia, dumating siya sakay ng kanyang malaking sasakyan. Hindi siya bumaba. Ibinaba niya ang bintana at naghagis ng isang sobre na may pera para sa libing. Sabi niya, ipinapadala ito ni Julian para mailibing siya at tumigil na kayo sa panggugulo. Hindi siya darating. May mahalaga siyang buhay at kayo ay mga basura. Sinunog ko ang perang iyon, anak. Inilibing namin ang kapatid mo sa tulong na aming nalikom mula sa mga kapitbahay. Pero hindi ako kailanman naniwala na masama ka. Akala ko lang naligaw ka. Naramdaman ni Julian ang isang alon ng galit na napakatindi na halos mahimatay siya. Ang kalupitan ni Veronica ay walang hangganan. Hindi lamang niya ninakaw ang kanyang pamilya, sinubukan pa niyang bilhin ang dignidad ng kanyang ina gamit ang mga tira-tira ng kanyang yaman. Ipinapangako ko, Nay, sabi ni Julian, tumatayo at tinutulungan si Matilde na tumayo. Babayaran niya ang bawat luhang iniyak mo. Pero sa ngayon, gutom ako. Tumawa si Matilde ng isang basang tawa, nagulat sa biglaang pagbabago. Gutom? Pero anak, tinola lang at lumang pandesal ang mayroon dito. Hindi ito pagkain ng mayaman. Iyan mismo ang gusto ko, sabi ni Julian ng matatag. Ayoko ng caviar o truffles o anumang binayaran ng perang naghiwalay sa atin. Gusto kong umupo sa lumang mesang ito kasama mo at si Liwanag at kumain ng kung anong kinakain ninyo. Gusto kong magsimulang muli mula rito, mula sa mesang ito. Tumingin si Matilde kay Liwanag at tumango. Tumakbo ang bata upang kumuha ng 3 hindi magkaparehong plato mula sa aparador. Umupo si Julian sa isang silyang kahoy na umingit sa ilalim ng kanyang bigat. Hinaplos niya ang ibabaw ng mesa. Naramdaman niya ang mga hibla ng kahoy, ang mga marka ng kutsilyo, ang mga paso mula sa mainit na kaldero. Ang mesang ito ay isang mapa ng buhay ng kanyang ina, isang buhay ng pagtitiis. May sinabi sa akin si Liwanag sa parke, sabi ni Julian. Nakikinig sa tunog ng sandok na nagbubuhos ng sabaw. Sabi niya, kaya kong pagalingin ang iyong mga mata. Hindi ko siya pinaniwalaan noong una. Inilagay ni Matilde ang isang umuusok na plato sa harap niya at inilagay ang isang kutsara sa kanyang kamay. Nakikita ng mga bata ang hindi na natin nakikita. Julian, baka tama siya. Minsan, ang pagkabulag ay wala sa mga mata, nasa puso at ang puso mo ay kagigising lang.
Kinuha ni Julian ang unang kutsara ng sabaw. Ang lasa ay simple, rustiko, ngunit lasang kaluwalhatian, lasang katotohanan. At habang kumakain siya sa hamak na barong-barong na iyon, napapaligiran ng dalawang taong nagmamahal sa kanya dahil sa kung sino siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Naramdaman ni Julian Santillan na mas mayaman siya at mas nakakakita kaysa sa buong dati niyang buhay. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Sa labas, naghihintay ang mundo ni Veronica at ng kanyang mga abogado at kailangan niyang lumaban bulag at mula sa kahirapan upang bawiin ang kanyang buhay at magbigay ng hustisya. Nay, sabi ni Julian, ibinaba sandali ang kanyang kutsara. Bukas, darating ang mga tao, mga abogado, baka pulis. Hindi mananahimik si Veronica. Hayaan silang dumating, sabi ni Matilde, umupo sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na tayo takot, nandito ka na. At ang lumang mesang ito ay nakayanan na ang mga lindol. Anak, kakayanin nito ang isang blonde na babae na may mga abogado. Umupo si Liwanag sa kabilang panig, kumakain ng kanyang sabaw ng may gana. Saka, sabi ng bata na may punong bibig, kayo po si Tito Julian at mukhang mananalo po si Tito Julian. Ngumiti si Julian, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga patay na mata. Oo, Liwanag, mananalo tayo. Bumagsak ang gabi sa komunidad na may bigat na hindi kailanman naranasan ni Julian sa kanyang buhay ng mga Egyptian cotton na kumot at mga smart thermostat. Dito, ang dilim ay hindi lamang kakulangan ng liwanag. Ito ay isang pisikal na entidad na nagdadala ng lamig, isang basang lamig na tumatagos sa mga siwang ng bulok na kahoy at umaabot hanggang sa mga buto. Nakahiga si Julian sa isang manipis na foam mattress na inilatag sa sahig ng maliit na sala. Iginigiit ng kanyang ina na ibigay sa kanya ang kanyang kama, ngunit mariin siyang tumanggi, nagbantang matutulog sa labas kung hindi niya tatanggapin na magpahinga sa kanyang sariling silid. Sa kabila ng sakit sa kanyang likod at ang hindi komportableng pakiramdam ng kanyang sirang suit, naramdaman ni Julian ang isang kakaibang kapayapaan sa isipan, bagaman ang kanyang katawan ay nasa alerto dahil sa mga hindi pamilyar na tunog. Ang walang tigil na tahol ng mga asong kalye, ang malayong regeto ng isang kapitbahay at paminsan-minsan ang tuyong tunog ng tila mga putok ng baril sa di kalayuan. Tito, bumulong ang isang maliit na boses sa dilim. Lumingon si Julian sa direksyon ng tunog. Narinig niya ang kaluskos ng mga paang walang sapin sa magaspang na semento. Gising ako, Liwanag. Anong nangyari? Nagdala po ako ng kumot na may tigre para sa inyo. Naramdaman niyang kinumutan siya ng bata ng isang mabigat na kumot na gawa sa magaspang na sintetikong tela. Ito po ang pinakamainit. Itinago po ito ni Lola para sa isang mahalagang bisita. Sa tingin ko po, kayo na ang pinakamahalagang bisita na nagkaroon kami, kahit po may butas ang pantalon ninyo. Ngumiti si Julian sa dilim, hinahaplos ang makapal na tela. Salamat maliit na bata, perpekto ito. Umupo si Liwanag sa sahig sa tabi niya. Nag-alinlangan ang kanyang boses. Takot po ba kayo? Takot. Pinag-isipan ni Julian ang kanyang sagot. Takot siya sa hinaharap, sa kanyang pagkabulag, sa paparating na laban sa korte. Kaunti. Bakit mo natanong? Kasi po, kapag pumupunta rito ang mga mayayamang tao, lagi po silang takot. Nilalak po nila ang mga pinto ng kanilang mga sasakyan. Tinitingnan kami na parang kakagatin namin sila. Pero kayo po, nanatili kayo, magdamag. Hindi ako isang mayamang tao ngayong gabi, Liwanag. Ngayong gabi, anak lang ako ni Matilde at hindi ako takot na narito. Ang kinatatakutan ko ay ang iniwan ko sa ibaba, ang kasinungalingan na aking pinamuhayan. Isang komportableng katahimikan ang namayani. Pagkatapos, may naalala si Julian na mahalaga. Kinapa niya ang loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Ang kanyang cellphone, isang state-of-the-art na aparato na isinaayos ni Veronica na may mga pangunahing voice command, ngunit halos hindi niya ginagamit dahil kinokontrol niya ang lahat ng kanyang komunikasyon. Liwanag, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong maging mga mata ko muli.
Inilabas niya ang telepono. Ang baterya ay nasa 40%. Sapat na. Ano po ang gagawin ko? Tanong ng bata. Lumalapit. Kailangan kong i-unlock ito. Pero pinalitan ni Veronica ang password noong nakaraang linggo para hindi ako makatawag kahit kanino nang hindi sinasadya. Inilalagay niya ang daliri ko. Pero ngayon, kailangan mong tingnan kung may bakas ng grasa sa screen. Mahuhulaan mo ba ang pattern? Napakadumi po nito, sabi ng bata. Kinuha ang aparato ng may paggalang. Pero teka, mahahaba po ang mga daliri ng babaeng blonde, di ba? Noong nakita ko po siya sa parke, gumuhit po siya ng V sa kanyang telepono, isang malaking V para sa Veronica. Naramdaman ni Julian ang isang kislap ng pag-asa, ang kahambugan ng kanyang asawa, ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Subukan mo, magsimula ka sa kaliwang itaas na sulok. Iginuhit ni Liwanag ang kanyang maliit na daliri sa screen. Ang telepono ay gumawa ng isang masayang tunog at nag-vibrate. Nagbukas po, bulong niyang tuwang-tuwa. May larawan po niya sa screen. Nakangiti po siya, kasama ang isang puting aso. Mabuti. Ngayon, Liwanag, kailangan mong hanapin sa mga contact. Hanapin mo si Roberto Privado. Hindi, Roberto Abogado. Dapat pribado ito. Kaibigan ko siya sa universidad. Ang tanging hindi nabili ni Veronica dahil kinaiinisan niya ito. Ang bata na may dila na nakausli sa gilid ng kanyang bibig bilang tanda ng konsentrasyon ay nag-scroll sa listahan ng mga contact. Roberto. Heto po, Roberto Privado. Pindutin mo ang berdeng button. Opo. At i-on mo ang speaker. Ang tunog ng pagring ay umalingaw-ngaw. 1, 2, 3 beses. 11 na ng gabi. Pinigil ni Julian ang kanyang hininga. Kung hindi sasagutin ni Roberto, nag-iisa na siya. Julian? Ang boses sa kabilang linya ay antok at nalilito. Ikaw ba yan? 6 na buwan nakitang sinusubukang kausapin at sinasabi ng bruhang asawa mo na hindi ka available. Roberto, pakinggan mo akong mabuti dahil wala akong maraming oras. Nagsalita si Julian ng may kalinawan at autoridad na hindi niya naramdaman mula noong aksidente. Buhay ako, nasa tamang pag-iisip ako, at nasa bahay ako ng nanay ko. Ng nanay mo? Pero hindi ba't namatay na siya? Nagpadala si Veronica ng obituaryo. Lahat yon kasinungalingan. Putol ni Julian. Roberto, ginawa akong bilanggo ni Veronica sa sarili kong bahay. Inihiwalay niya ako. Pinaniwala niya akong patay na ang pamilya ko para nakawan ako. Kailangan mong kumilos agad. Bukas ng umaga, susubukan niya akong ideklarang walang kakayahan. Sasabihin niyang baliw ako, na may demensya ako dahil sa trauma. Narinig ang tunog ng kumot na gumagalaw at isang lampara na bumubukas sa kabilang linya. Alam kong may mali. Julian, kung mayroon siyang medical power of attorney, maaari kanyang ipasok sa isang institusyon ng sapilitan. Kaya nga tumatawag ako sa iyo. Nasa iyo ang kopya ng aking nakaraang testamento at ang general power of attorney na pinirmahan natin 5 taon na ang nakalipas bago ko siya pinakasalan. Ang dokumentong iyon ay hindi kailanman legal na binawi. Tama ba? Hindi mo ito kailanman binawi. May bisa pa rin ito. Sa teknikal na aspeto, ako pa rin ang iyong pangunahing legal na kinatawan kaysa sa kanya sa kaso ng conflict of interest. Mabuti. Gusto kong i-freeze mo ang lahat. Mga account, card, access sa kumpanya, lahat. I-block mo ito sa ilalim ng hinala ng pandaraya. At gusto kong sunduin mo ako rito bukas. Pero huwag kang mag-isa. Magdala ka ng notaryo at, kung maaari, media. Media? Julian, sigurado ka ba? Sisirain nito ang imahe ng kumpanya. Wala akong pakialam sa kumpanya, Roberto. Pakialam ko ang buhay ko. Kung susubukan akong kunin ni Veronica dito ng sapilitan, gusto kong may mga kamera. Gusto kong makita ng mundo kung saan nakatira ang ina ng may-ari ng Santillan Industries habang ang kanyang asawa ay gumagastos ng milyon-milyon sa alahas. Naintindihan mo ba? Nasaan ka? Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Liwanag, sabi ni Julian.
Marunong ka bang magpadala ng lokasyon? Opo, tito. Ginagawa po iyon ni nanay. Ilang beses na pinindot ng bata ang screen. Ayan na po. Sabi, ipinadala na. Magkita tayo bukas, kapatid. At Roberto. Salamat. Magpahinga ka, Julian. Bukas ay magiging isang digmaan. Natapos ang tawag. Ibagsak ni Julian ang telepono sa kanyang dibdib at huminga ng nanginginig. Naramdaman niyang humigpit ang kamay ni Liwanag sa kanya. Lalaban po ba tayo sa mga dragon bukas? Tanong niya. Oo, maliit na bata. Bukas, lalaban tayo. Pero sa pagkakataong ito, nasa akin ang apoy. Ang bukang liwayway sa burol ay hindi makata. Ito ay maingay. Ang tunog ng mga tandang ay humalo sa ugong ng mga delivery truck at sa ingay ng mga taong papasok sa trabaho. Nagising si Julian na masakit ang katawan dahil sa tigas ng sahig, ngunit may isip na mas malinaw kaysa dati. Ang amoy ng bagong timplang kape, malabnaw ngunit mainit, ay pumuno sa maliit na silid. Magandang umaga anak, sabi ni Matilde, iniaabot sa kanya ang isang yuping metal na tasa. Dahan-dahan ang pag-inom. Kumukulo ito. Iyan lang ang mayroon tayo, naubos na ang pandesal kagabi. Umupo si Julian, kinusot ang kanyang mga walang silbing mata. Huwag kang mag-alala sa almusal, Nay. Malapit nang mapuno ang iyong pantry. Ipinapangako ko sa iyo. Narito ka. Sapat na iyon sa akin, sagot niya. Umupo sa tabi niya at hinahaplos ang kanyang likod. Pero anak, may masama akong kutob. May mga kakaibang sasakyan na paikot-ikot sa ibaba mula kaninang madaling araw. Mga itim na sasakyan, yung mga sobrang kintab. Nanigas si Julian. Hindi nagsayang ng oras si Veronica. Liwanag, tawag ni Julian. Nandyan ka ba? Opo, tito. Nakatingin po ako sa bintana. Nanginginig ang boses ng bata. Marami pong tao sa ibaba. May mga pulis po at mga lalaking nakasuit. At nandoon po ang sasakyan ng babaeng nakapula. Tulungan mo akong tumayo. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong magmukhang presentable. Tumayo si Julian. Pinagpagan ang kanyang suit mula sa alikabok sa abot ng kanyang makakaya. Inayos niya ang kanyang kurbata, bagaman ito ay tabingi, at pinatakbo ang kamay sa kanyang buhok upang ayusin ito. Anong itsura ko? Mukha po kayong higante, tito, sabi ni Liwanag, tumatakbo palapit sa kanya. Biglang, isang malakas na katok ang yumanig sa mahinang metal na pinto. Buksan niyo, pulis! Sigaw ng isang autoritatibong boses. Isang pigil na sigaw ang kumawala kay Matilde at umatras siya, inilagay ang mga kamay sa kanyang dibdib. Huwag kayong matakot, utos ni Julian, na nakatayo sa harap nila na parang isang pananggalang na nakaharap sa pinto. Buksan mo ang pinto. Liwanag. Nanginginig na inalis ng bata ang trangka. Bumukas ang pinto ng may kalabog, tumama sa dingding. Pumasok ang ingay mula sa labas sa loob ng bahay. Mga boses mula sa radyo ng pulis, bulungan ng mga usiserong kapitbahay. Ginoong Julian Santillan, sabi ng isang lalaking may malalim na boses. Ako si Officer Kowalski. Mayroon kaming utos ng korte na ilipat ka sa isang psychiatric clinic. Ang iyong asawa ay nag-file ng ulat ng kidnapping at altered mental state. Hindi siya baliw, sigaw ni Matilde. Lumalapit, ngunit marahas siyang itinulak ng pulis. Huwag ninyong hawakan ang nanay ko, sigaw ni Julian. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses nang may ganoong puwersa na ang opisyal ay kusang umatras ng isang hakbang. Kung ilalagay ninyo muli ang inyong kamay sa kanya o sa bata, sinisiguro ko sa inyo na iyan ang huling pagkakamali sa inyong karera. Pumasok si Veronica sa bahay. Ang tunog ng kanyang mga takong ay hindi mapagkakamalan, bagaman ito ay naging mapurol sa mahirap na semento. Oh, Julian! Ang kanyang boses ay isang perpektong pagganap ng pag-aalala at paghihirap. Tingnan mo ang sarili mo. Marumi ka, sugatan. Nakatira ka sa gitna ng mga daga. Lumapit siya, sinusubukang hawakan siya, ngunit itinulak niya ang kanyang kamay. Shh! Kalma lang, mahal. Bibigyan ka ng doktor ng isang iniksyon para makatulog ka at paggising mo, nasa kama ka na, malinis at ligtas.
Lahat ito ay magiging isang masamang panaginip. Ang tanging bangungot dito ay, "Ikaw, Veronica," sabi ni Julian, lumingon sa kanya. Ang kanyang madilim na salamin ay sumasalamin sa figura ng kanyang asawa. "Officer, mayroon ba kayong pirmadong utos?" "Opo, sir. Pinirmahan ng hukom 1 oras na ang nakalipas. At alam nyo ba na ang pagkidnap sa isang taong nasa tamang pag-iisip gamit ang impluensya at maling testimonya ay isang federal crime na may parusang hanggang 20 taong pagkakakulong?" Tanong ni Julian nang may nakamamatay na kalmado. Nerbyosong tumawa si Veronica. "Huwag ninyo siyang pakinggan. Nagdedeliryo siya. Kunin nyo na siya. Mapanganib siya." Pumasok ang 2 malalaking paramedic. Hinawakan si Julian sa mga braso. Pumalag siya, ngunit malakas sila. Malakas na umiyak si Matilde, kumapit sa binti ng isa sa kanila. Kinagat ni Liwanag ang kamay ng isa pa, na marahas siyang itinulak. "Hindi!" Sigaw ni Julian, narinig ang pagbagsak ng bata. "Bitawan niyo ako." Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang helicopter ay pumuno sa hangin na nagpanginig sa yerong bubong hanggang sa halos matanggal ito. Ang hangin mula sa mga elisi ay nag-angat ng isang ulap ng alikabok sa labas. "Anong demonyo yan?" tanong ni Officer Kowalski, nakatingin sa labas. Isang sports car ang biglang pumreno sa harap ng pasukan, sinundan ng 2 van ng istasyon ng telebisyon. "Hinto!" sigaw ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Roberto sa barong-barong, hinihingal na may briefcase sa kamay at sinamahan ng isang cameraman na nagre-record na. Walang kukuha kay Ginoong Santillan. Namutla si Veronica sa ilalim ng kanyang perpektong makeup. "Roberto, wala kang karapatang magsalita sa usapang ito. Umalis ka. Mas marami akong karapatang magsalita kaysa sa iyo, Veronica," sabi ni Roberto, na nakatayo sa harap ng mga pulis. "Officer, ako ang personal na abogado ni Ginoong Santillan. Mayroon ako ritong isang notaryadong dokumento na pirmado digital kaninang umaga na binabawi ang anumang kapangyarihan na mayroon ang babaeng ito sa aking kliyente. At mayroon akong live broadcast para sa balita sa tanghali. Gusto mo bang maging pulis na kumakaladkad sa isang bulag at nasa tamang pag-iisip na lalaki mula sa bahay ng kanyang ina sa harap ng buong bansa?" Tumingin si Officer Kowalski sa kamera, tumingin kay Veronica at pagkatapos ay binitawan ang braso ni Julian. "Ito ay isang sibil na usapin," sabi ng pulis. Itinaas ang kanyang mga kamay. "Sumusunod lang kami sa utos, pero kung may conflict of powers of attorney, hindi kami makikialam hanggat hindi nagpapasya ang isang hukom. Aalis na kami." "Hindi kayo maaaring umalis," sigaw ni Veronica. Nawawala ang kanyang maskara. "Binayaran ako, ibig kong sabihin, asawa niya ako." Ang katahimikan na sumunod sa kanyang pagkakamali ay nakakabingi. Inayos ni Julian ang kanyang Amerikana ng may dignidad. Humakbang siya palapit kay Veronica. "Binayaran ka, Veronica?" tanong niya ng malumanay. "Sino? Ang tinutukoy mo ba ay ang perang kinuha mo sa emergency account kagabi? Sayang lang, na-block na ito ni Roberto 3 oras na ang nakalipas. Hindi na gumagana ang iyong mga card. Ang iyong access sa mansyon ay binawi at ang sasakyang dinala mo ay nakarehistro sa kumpanya. Hindi mo magagawa ito sa akin," bulong niya, umatras patungo sa pinto. "Inalagaan kita, tiniis kita noong nawalan ka ng paningin. Inilibing mo ako ng buhay," pagtatama ni Julian. "Pero nakalimutan mo ang isang detalye. Tumutubo ang mga buto sa dilim at ako'y namulaklak na." Iniunat ni Julian ang kanyang kamay sa likuran. "Liwanag, halika rito." Ang bata, na may putok sa labi mula sa pagtulak, ngunit may mga matang nagniningning sa tagumpay, ay tumakbo palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. "Umalis ka sa bahay ko, Veronica," sabi ni Julian. "At umalis ka sa buhay ko. Magkita tayo sa korte." Tumingin si Veronica sa mga kamera na kumukuha sa kanya. Tumingin siya sa masamang kapaligiran at alam niyang talo na siya. Tumalikod siya at tumakbo, natalisod sa putik, tumatakas hindi lamang mula sa kanyang asawa, kundi mula sa katotohanang sa wakas ay umabot na sa kanya. Naramdaman ni Julian na nawala ang tensyon sa kanyang katawan.
Lumingon siya sa kung saan niya naririnig ang mga hikbi ng kanyang ina. Tapos na, Nay. Ibinuka niya ang kanyang mga braso. Wala na ang mga halimaw. Lumapit si Roberto, ipinatong ang kamay sa balikat ng kanyang kaibigan. Magaling, Julian. Pero ngayon, darating ang mas mahirap na bahagi. Kailangan mong bawiin ang iyong imperyo. Ngumiti si Julian, hinahaplos ang ulo ni Liwanag. Ang imperyo ko ay narito, Roberto, sa lumang mesang ito. Ang nasa labas ay pera lang at madaling bawiin ang pera. Ang nabawi ko ngayon ay walang katumbas. Gayunpaman, habang nawawala ang adrenaline, naramdaman ni Julian ang isang matinding sakit sa kanyang ulo. Sa likod ng kanyang mga mata, isang kislap ng puting liwanag ang tumagos sa kanyang madilim na paningin, parang isang kidlat sa isang gabing walang bituin. Nanghina siya. Tito? Tanong ni Liwanag. Julian, ayos ka lang ba? Kumislap ang kanyang mga mata sa isang iglap. Sa isang iglap lang, tila nakita niya ang isang pulang mantsa, ang kulay ng damit ni Liwanag. Liwanag, bulong niya, hinahawakan ang kanyang mga mata. Sa tingin ko, may nakita ako. Ang kislap ng liwanag na inakala ni Julian na nakita niya sa dilim ng barong-barong ay hindi isang hiwalay na himala. Ito ang kislap na nagsindi ng apoy ng pagkaapurahan. Si Roberto, na may adrenaline pa rin mula sa komprontasyon sa pulisya na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ay hindi nagsayang ng oras. Nang marinig niyang binanggit ng kanyang kaibigan ang isang pulang mantsa, isinakay niya si Julian sa kanyang sports car sa tulong ng isa sa mga cameraman. Habang sina Matilde at Liwanag ay sumakay sa likuran, nakakapit sa mga upuang katad ng may pinaghalong pagkamangha at takot. Ang biyahe papuntang San Rafael Private Clinic, ang tanging ospital sa lungsod na walang kaugnayan sa board ng Santillan Industries, ay tahimik ngunit puno ng tensyon. Nakapikit si Julian, kinukuyom ang kanyang mga kamao. Takot siyang umasa. Sa loob ng 6 na buwan, tinanggap niya ang kadiliman bilang parusa sa pag-abandona sa kanyang pamilya. Ang maniwala na maaari niyang mabawi ang kanyang paningin ay tila isang hindi karapat-dapat na regalo. Pagdating, ang kaibahan ay brutal. Si Matilde, sa kanyang tagpi-tagping damit at pudpod na sapatos, ay naglakad ng nakayuko sa mga pasilyo ng malinis na puting marmol, takot na madumihan ang sahig. Si Liwanag, sa kabilang banda, ay nakatingin sa lahat ng may nanlalaking mata na bighani sa mga ilaw sa kisame na tahimik na umuugong. Roberto, sigurado ka ba rito? Tanong ni Julian nang ilagay siya sa isang wheelchair upang dalhin sa ophthalmology emergency. Dinala ako ni Veronica sa mga pinakamahuhusay na espesyalista sa Europa. Lahat sila ay pareho ang sinabi, irreversible optic nerve atrophy. Dinala ka ni Veronica sa mga doktor na binayaran niya, Julian. Sagot ni Roberto sa isang matigas na boses, pumipirma sa mga papeles ng admission nang may halos hindi mapigilang galit. Tiningnan ko ang digital archives ng iyong insurance habang papunta tayo. Walang mga tala ng mga konsultasyong iyon sa Europa. Mayroon lamang mga invoice mula sa mga aesthetic clinic at mga transfer sa mga account sa Cayman Islands. Ang revelasyon ay tumama kay Julian na parang isang bato. Kung totoo ito, hindi lamang pera at oras ang ninakaw sa kanya ang liwanag. Hinatulan siya sa kadiliman dahil sa purong kasakiman. Si Dr. Arriaga, isang matandang lalaki na may kalmadong boses at matatag na mga kamay, ang nagsagawa ng paunang pagsusuri 1 oras mamaya. Tahimik ang silid. Nagdarasal si Matilde ng rosaryo sa isang sulok, pinapaikot ang mga plastik na butil sa pagitan ng kanyang mga deformed na daliri. Hinawakan ni Liwanag ang kamay ni Julian, na nagpapasa sa kanya ng kakaibang kuryenteng kapayapaan na tila taglay niya. Ginoong Santillan, sabi ng doktor sa wakas, binubuksan ang mga ilaw sa silid. Mayroon akong mabuti at masamang balita. Huminto sandali ang puso ni Julian. Sabihin niyo po sa akin ang totoo, Dok. Sawa na ako sa mga kasinungalingan para sa isang buong buhay. Ang masamang balita ay mayroon kang malubhang pamamaga na bahagyang na-calcify dahil sa kakulangan ng paggamot. Ang presyon sa iyong optic nerve ay naging brutal sa loob ng maraming buwan.
Ang sakit ng ulo na nararamdaman mo ay ang iyong utak na sumisigaw para sa espasyo. At ang mabuti? Tanong ni Roberto, nababahala. Ang mabuti ay hindi patay ang nerve. Ito ay natutulog, nasasakal, ngunit buhay. Ang kislap na nakita mo ay ang nerve na tumutugon sa isang biglaang pagbabago sa presyon, marahil dahil sa adrenaline o pisikal na pagsisikap. Kung ooperahan natin ngayong gabi mismo, mayroong 60% na tsansa na mabawi mo ang iyong paningin. Hindi ito magiging perpekto sa una, ngunit makakakita ka. Isang hikbi ang sumira sa katahimikan. Hindi ito si Julian, kundi si Matilde. Lumapit ang matandang babae sa stretcher, hindi pinapansin ang sariling hiya sa kanyang hamak na anyo at hinawakan ang mukha ng kanyang anak sa kanyang mga kamay. Dakila ang Diyos, umiyak siya. Sinabi ko na sayo, anak, pinagaling ng bata ang iyong kaluluwa at pagagalingin ng Diyos ang iyong mga mata. Hinanap ni Julian ang mga kamay ng kanyang ina at hinalikan ang mga ito. Hindi, Nay, kayo ang nagpagaling sa akin. Kung hindi ako umakyat sa burol na iyon, kung hindi ko kinain ang tinolang iyon, hindi ko malalaman na kaya kong lumaban. May panganib, babala ng doktor, ibinaba ang kanyang tono. Ang operasyon ay maselan. Kung masyadong mabilis na mailalabas ang presyon, maaaring magkaroon ng hemorrhage. Maaari kang tuluyang mabulag o kahit ma-stroke. Kailangan ko ang iyong agarang pahintulot. Hindi nag-alinlangan si Julian ni isang segundo. Operahan niyo po ako, Dok. Mas gugustuhin kong mamatay na sinusubukang makita muli ang mukha ng aking ina kaysa mabuhay ng 100 taon sa dilim kasama ang babaeng iyon. Ang mga sumunod na oras ay isang pag-ikot. Mga nurse na pumapasok at lumalabas. Mga IV drip, ang amoy ng antiseptiko na pumapalit sa amoy ng kahoy at kahirapan na nasa damit ni Julian. Bago siya dalhin sa operating room, humiling siya ng isang sandali na mag-isa kasama sila. Si Julian, na nakasuot na ng hospital gown, ay tila mas maliit, mas walang kalaban-laban, ngunit ang kanyang mga tampok ay nakaka-relax. Nay, sabi niya. Iniunat ang kanyang kamay sa kawalan hanggang sa mahanap niya ang braso ni Matilde. Kung may mangyaring masama, kung hindi ako magising, gusto kong malaman mo na may mga tagubilin si Roberto. Lahat ng mayroon ako ay sayo at kay Liwanag. Ang bahay, ang pera, lahat. Hindi makakatanggap si Veronica ng kahit isang sentimo. Manahimik ka, anak. Saway ni Matilde nang may pagmamahal, inaayos ang kanyang buhok. Magigising ka at magugutom. Ihahanda kita ng sabaw ng manok. Tunay na sabaw, hindi yung maruming tubig na binibigay nila rito. Huwag kang magsalita tungkol sa mana, magsalita ka tungkol sa buhay. Pagkatapos, lumingon si Julian sa bata. Liwanag, narito po ako, tito. Sinabi mo sa akin sa parke, kaya kong pagalingin ang iyong mga mata. May alam ka ba na hindi alam ng mga doktor? Paano mo nalaman? Nagkibit balikat ang bata, isang kilos na naramdaman ni Julian sa hangin dahil hindi po nagsisinungaling ang mga mata, tito. Ang sa inyo po ay gumagalaw, naghahanap ng liwanag. Ang mga mata ng babaeng nakapula ay nakapirmi, parang sapating. Hindi po naghahanap ng liwanag ang mga patay. Kayo po, naghahanap. Ngumiti si Julian. Isang luha ang tumakas mula sa gilid ng kanyang mata. Ipangako mo sa akin na aalagaan mo si Lola habang natutulog ako. Ipinapangako ko po at ipinapangako ko po sa inyo na paggising ninyo, naroon po ako para sabihin sa inyo kung anong kulay ng mga bagay. Pumasok ang mga orderly. Ang paalam ay maikli. Isinara ang mga swing door, iniwan sina Matilde at Liwanag na mag-isa sa marangyang waiting room, napapaligiran ng mga magasin na hindi nila gaanong mabasa at mga taong nakatingin sa kanila ng pailalim. Hindi alam na ang dalawang hamak na babae na ito ang tanging pamilya ng pinakamayamang tao sa lungsod. Ang orasan sa pader ng waiting room ay nagpapakita ng 3 ng umaga. Ang pag-tiktok ay paulit-ulit, nakakaantok, halos nakakapahirap.
Nakatulog si Matilde sa isang hindi komportableng upuan. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Roberto na sa kabila ng kanyang P200,000 pesos na suit ay hindi gumalaw ni 1 milimetro upang hindi siya magising. Si Liwanag ay gising. Nakaupo sa sahig, nagkukulay gamit ang mga krayolang ibinigay sa kanya ng isang mabait na nurse sa likod ng mga lumang form. Iginuguhit niya ang isang malaking mesa, na may 3 nakangiting tao na kumakain at isang malaking araw na may dilaw na mga sinag na halos sumakop sa buong papel. Biglang bumukas ang mga pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Arriaga, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Mukha siyang pagod. May malalim na mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at mga mancha ng pawis sa kwelyo ng kanyang berdeng scrub suit. Nagising si Roberto ng may gulat. Dahan-dahang ginising si Matilde. "Doc?" tanong ni Roberto sa isang garalgal na boses. Tumayo si Matilde. Hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang rosaryo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang operasyon ay komplikado. Nagsimula ang doktor at tumalon ang puso ni Matilde. Mas marami ang calcification kaysa sa inaasahan namin. Kinailangan naming i-reconstruct ang bahagi ng nakapalibot na tissue, pero ayos lang po ba siya? Giit ni Matilde. Basag ang boses sa pagkabalisa. Stable siya. Nasa recovery room na siya. Nawawala na ang epekto ng anesthesia. Ngunit huminto ang doktor nang may dramatikong paghinto. Nakatingin sa 3 tao sa harap niya. Hindi natin malalaman kung gumana ito hanggang sa tanggalin natin ang mga benda. Iyon ay sa loob ng ilang oras kapag bumaba na ang paunang pamamaga. Ngunit tumugon siya sa liwanag ng flashlight habang siya ay nakasedate. Iyon ay isang napakagandang senyales. Huminga ng maluwag si Matilde na kanina pa niya pinipigilan at nag-antanda ng krus. "Salamat po, mahal na Birhen. Salamat." Lumipas ang 6 na oras pa. Pumasok ang bukang liwayway sa mga bintana ng pribadong silid 402. Nakaupo si Julian sa kama. Ang kanyang ulo ay nakabalot sa makapal na puting benda. Gising siya, kinakabahan. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa kumot. "Nandyan ba kayo?" tanong niya sa 10 beses sa loob ng huling 10 minuto. "Narito kami, anak," sagot ni Matilde, hinahawakan ang kanyang kanang kamay. "Narito po ako, tito," sabi ni Liwanag, hinahawakan ang kaliwa. "At narito ako, nagbabantay sa pinto para walang blonde na bruhang makapasok," dagdag ni Roberto mula sa sofa, sinusubukang pagaanin ang kapaligiran, bagaman pinagpapawisan din siya sa kaba. Pumasok si Dr. Arriaga kasama ang isang nurse, dala ang isang espesyal na gunting. "Sige, Ginoong Santillan, oras na. Gusto kong panatilihin mong nakapikit ang iyong mga mata habang tinatanggal ko ang benda. Kapag sinabi ko, dahan-dahan mo itong bubuksan. Masakit ang liwanag. Normal iyon. Makakakita ka ng malabo. Normal iyon. Huwag kang matakot." Tumango si Julian. Naramdaman niyang tumitibok ang kanyang puso sa kanyang mga tainga na parang isang tambol ng digmaan. Ang tunog ng gunting na pumuputol sa gasa ay tila nakakabingi. Naramdaman niyang nababawasan ang presyon sa paligid ng kanyang ulo. Dumampi ang sariwang hangin sa kanyang mga talukap sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. "Tapos na," sabi ng doktor. "Nasa kalahati ang mga bintana. Dahan-dahan, Julian. Buksan mo ang iyong mga mata." Huminga ng malalim si Julian. Pinparalisado siya ng takot sandali. Paano kung buksan niya ang kanyang mga mata at dilim pa rin? Paano kung lahat ito ay isang malupit na ilusyon? Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang kalyo sa kamay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang kaliitan ng kamay ni Liwanag. Sila ang kanyang katotohanan. Kung hindi niya sila makita, kahit man lang ay maramdaman niya sila. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Iminulat niya ang kanyang mga talukap. Una ay ang sakit. Isang matusok na sakit. Parang mga karayom ng liwanag na tumutusok sa kanyang mga hindi sanay na retina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang may sigaw at unggol. "Kalma lang, normal iyan," sabi ng doktor. "Subukan mo ulit. Kumurap ka ng mabilis."
Sinubukan muli ni Julian. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya, liwanag. Hindi ito dilim, ito ay liwanag. Isang kulay abo, malabo, walang hugis na liwanag, ngunit sa wakas, liwanag. Nagsimulang dumaloy ang mga luha, nililinis ang kanyang mga mata, at kasama nito, nagsimulang magkaroon ng hugis ang mga bagay. Nakita niya ang mga mantsa ng kulay. Isang puting mantsa, ang doktor. Isang madilim na mantsa, si Roberto. At sa kanyang tabi, dalawang mantsa, isang kulay abo at isang pula. Ang kulay abong sweatshirt, ang pulang damit na ibinigay kay Liwanag sa ospital dahil sobrang dumi ng kanyang mga damit. Mabilis na kumurap si Julian, sinusubukang linawin ang kanyang paningin. Dahan-dahang luminaw ang imahe, parang isang lumang kamera na nag-aayos ng lente. Nakita niya ang isang mukha na may malalalim na kulubot, na may puti at magulong buhok at mga matang puno ng tubig na nakatingin sa kanya nang may walang hanggang pagmamahal. Hindi ito ang batang babae na naaalala niya 40 taon na ang nakalipas. Ito ay isang pagod na matandang babae, ngunit ito ang pinakamagandang mukha na nakita niya sa kanyang buhay. Nanay, bulong ni Julian. Ang kanyang boses ay isang sinulid lamang. Ikaw, matanda ka na. Humagalpak ng tawa si Matilde sa gitna ng mga luha, isang tawa na parang musika mula sa langit, at ikaw ay payat at may takot na mukha, anak ko. Lumingon si Julian ng bahagya. Ibinaba ang kanyang tingin. Naroon ang batang babae mula sa parke. Malinis na ang kanyang mukha, ngunit mayroon pa rin siyang mailap at marangal na anyo. Ang kanyang malalaking itim na mata ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Nakita ni Julian ang isang maliit na pilat sa kanyang baba. Nakita niya ang isang pekas sa kanyang ilong. Nakita niya ang kanyang kapatid na si Sofia sa mga tampok ng batang ito. Liwanag, sabi ni Julian, iniunat ang isang nanginginig na kamay upang hawakan ang kanyang mukha. Hindi na niya kailangang mangapa. Dumapo ito diretso sa kanyang pisngi. Ikaw, kamukha mo siya. Nakikita niyo po ako, tito? Tanong ng bata, naghahanap. Talaga po bang nakikita niyo ako? Nakikita kita, kumpirma ni Julian, at nagsimulang umiyak. Isang iyak ng ganap na kalayaan. Nakikita kita. Nakikita ko ang iyong mga mata. Nakikita ko ang iyong ilong. Nakikita ko ang lahat. Gumana! Sigaw ni Roberto, sinuntok ang hangin sa purong tuwa. Ngumiti ang doktor ng may kasiyahan at maingat na umatras upang bigyan sila ng espasyo. Tiningnan ni Julian ang kanyang mga kamay, tiningnan niya ang mga kumot, tiningnan niya ang silid. Lahat ay isang himala. Ang kulay beige ng dingding ay tila kamangha-mangha sa kanya. Ang alikabok na lumulutang sa isang sinag ng araw ay tila sining. Patawarin niyo ako, sabi ni Julian. Nakatingin sa mga mata ng kanyang ina at pamangkin na nag-uugnay sa kanila sa paningin sa unang pagkakataon. Patawarin niyo ako sa hindi pagkakita nito noon. Nabulag ako ng matagal bago pa man ang aksidente. Hindi ko nakita kung ano ang mahalaga. Yumuko si Matilde at hinalikan siya sa noo, eksakto kung saan ipinatong ni Liwanag ang kanyang kamay sa parke. Ang Diyos ay sumusulat ng tuwid sa mga baluktot na linya. Anak, kinailangan mong mawalan ng paningin upang matutong tumingin. Ngunit ngayon, mayroon kang gagawin. Tumango si Julian. Bahagyang tumigas ang kanyang ekspresyon, nagbago mula sa kahinaan tungo sa determinasyon. Tumingin siya kay Roberto. Roberto, bigyan mo ako ng salamin. Salamin? Nag-alinlangan si Roberto. Ngunit kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang front camera. Tiningnan ni Julian ang kanyang sarili sa screen. Nakita niya ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang 2 araw na balbas, ang mga benda, ngunit nakita rin niya ang isang bagong bagay sa kanyang mga mata. Wala na ang malabong, patay na ulap. Ang kanyang mga balintataw ay nakakontrata, buhay, nakatuon. Ito ang mga mata ng isang taong bumalik mula sa impyerno. Itago mo ang teleponong yan, Roberto, sabi ni Julian. Ibinabalik ito. At maghanda ka
Dahil sa sandaling makalabas ako rito, pupunta tayo sa mansyon. Mayroon akong ilang bagay na kailangang tingnan kasama ang aking asawa at sa pagkakataong ito, hindi siya makakapagtago. Maingat na umakyat si Liwanag sa kama at yumakap sa kanya. Tito, ngayon na po kayo nakakakita, pwede na po ba tayong pumunta sa dagat? Sabi ni Lola, ang dagat daw po ay kasing laki ng langit, pero nasa lupa. Hindi pa po ako nakakapunta. Niyakap ni Julian ang bata sa isang braso at ang kanyang ina sa isa pa, ipinikit ang kanyang mga mata sandali, hindi dahil sa pagkabulag, kundi dahil sa pasasalamat. Pupunta tayo sa dagat, Liwanag. Pupunta tayo kung saan mo gusto. Ngunit una, babawiin natin ang ating buhay. Ang silid ng ospital, malamig at malinis, ay naramdaman sa sandaling iyon na mas mainit kaysa sa anumang tahanan na nakilala ni Julian. Ang tunay na paggaling ay tapos na, ngunit ang hustisya ay nagsisimula pa lang. Ang mansyon ng mga Santillan ay nakatayo ng maringal sa pinaka-eksklusibong burol ng lungsod, isang monumento ng marmol at salamin na kumikinang sa ilalim ng hapon na araw. Ngunit sa loob, ang hangin ay nalason ng pagkasindak. Si Veronica ay patakbo-takbo sa pangunahing opisina, isang silid na dati santuaryo ni Julian na ginawa niyang sentro ng kanyang operasyon. Ilang mahahalagang painting ang tinanggal sa mga dingding, nag-iwan ng mga parihabang mas maputlang pintura bilang mga pilat sa silk na wallpaper. Sa mesa na gawa sa mahogany, 3 bukas na maleta ang naglalabas ng mga damit ng taga-disenyo, mga alahas at mga bungkus ng pera. Si Veronica, na may magulong buhok at kumalat na makeup dahil sa nerbiyosong pawis, ay nililimas ang isang safe na nakatago sa likod ng isang packing panel sa library. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang mga dokumento at mga bearer bond sa isang katad na bag. Lintik, paulit-ulit niyang sinasabi sa ilalim ng kanyang hininga na may paranoid na tingin sa saradong pinto. Na-freeze ng hangal na abogadong iyon ang mga bank account, pero hindi niya alam ang tungkol sa account sa Panama o sa mga diamante ng lola ni Julian. Kailangan kong makaalis dito bago maglabas ng eviction notice ang hukom. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinansin. Alam niya kung sino ang tumatawag. Mga kasosyo na nag-abandona sa kanya sa sandaling nakita nila ang balita, mga kaibigan sa alta sosyedad na ngayon ay nagpapanggap na hindi siya kilala. Mag-isa na siya. Pero hindi mahalaga, naisip niya, isinara ang safe ng may tuyong kalabog. Sa dala ko sa mga maletang ito, maaari akong magsimulang muli sa Europa, malayo sa inutil na bulag na iyon at sa kanyang pamilya ng mga daga. Kailangan ko lang makarating sa airport, bulong niya. Isinasara ang huling maleta, inayos niya ang kanyang palda. Huminga siya ng malalim upang bawiin ang kanyang maskara ng lamig at hinila ang mga maleta patungo sa pinto. Binuksan niya ang dobling kahoy na pinto ng marahas, handang sigawan ang mga katulong na isakay ang kanyang mga bagahe, ngunit bigla siyang napatigil. Nahulog ang mga maleta mula sa kanyang mga kamay nang may mapurol na kalabog. Sa gitna ng malaking foyer, nakatayo sa geometric na mosaic na sahig, ay si Julian. Nakasuot siya ng malinis na damit, isang walang kamaliang kulay abong suit na nakuha ni Roberto para sa kanya. At bagaman nakasuot pa rin siya ng madilim na salamin, ang kanyang tindig ay hindi na tindig ng isang talunang lalaki na minanipula niya sa loob ng maraming buwan. Siya ay tuwid, hindi gumagalaw, parang isang estatwa ng paghihiganti. Sa likod niya, na nakapalibot sa kanya na parang mga bantay, ay si Roberto, 2 mataas na ranggong opisyal ng pulisya, at sa labis na takot ni Veronica, ang matandang si Matilde at ang marungis na batang si Liwanag. Ngunit hindi na sila mukhang marungis. Si Matilde ay nakasuot ng isang simple ngunit malinis na damit, at ang bata ay may suklay na buhok at hawak ang kamay ni Julian ng may pagmamalaki. May pupuntahan ka, Veronica? Tanong ni Julian. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa perpektong akustika ng foyer, kalmado at nakamamatay. Nabawi ni Veronica ang kanyang hininga.
Ang kanyang mabilis na pag-iisip ay nagsimulang gumana. Naka-shades pa rin siya. Hindi pa rin siya nakakakita. Maaari ko pa siyang manipulahin sa huling pagkakataon. Julian, mahal ko, sigaw niya. Agad na binago ang kanyang tono sa isang histerikal na ginhawa. Lumapit siya, nilampasan ang mga maleta. Salamat sa Diyos, narito ka. Sinabi sa akin ng mga masasamang taong iyon na nasa ospital ka. Nag-iimpake ako ng ating mga gamit para makaalis tayo. Kailangan nating tumakas, mahal. Niloloko ka ni Roberto. Gusto niyang kunin ang kumpanya at ang mga taong dinala mo ay mga kasabwat. Lumapit si Veronica, iniunat ang kanyang mga kamay upang hawakan ang mukha ng kanyang asawa gamit ang parehong taktika ng paghaplos na ginamit niya upang pakalmahin siya sa emosyonal na paraan ng maraming beses. Halika na, Julian. May naghihintay na eroplano. Dadalhin kita sa Switzerland sa isang tunay na doktor. Ikaw at ako lang, malayo sa lahat ng mga taong gustong saktan ka. Hindi gumalaw si Julian. Hinayaan niyang lumapit siya. Hinayaan niyang dumampi ang kanyang mga kamay, na amoy mamahaling pabango na ngayon ay kinasusuklaman niya sa kanyang mga pisngi. Sa Switzerland, tanong ni Julian ng malumanay. Sa parehong imahinaryong doktor na nag-diagnose ng aking irreversible atrophy, nanigas si Veronica. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa kanyang balat. Anong pinagsasabi mo? Bulong niya na may bahid ng takot sa kanyang boses. Gusto ko lang alagaan ka. Kung wala ako, nawawala ka sa dilim, Julian. Kailangan mo ako. Ako ang iyong mga mata. Hindi ka kailanman naging mga mata ko, Veronica. Ikaw ang aking piring. Sa isang mabagal at sinadyang kilos, itinaas ni Julian ang kanyang mga kamay at tinanggal ang kanyang madilim na salamin. Isang pigil na sigaw ang kumawala kay Veronica at umatras siya na talisod sa sarili niyang mga paa. Ang mga mata ni Julian, bagaman namumula pa rin mula sa kamakailang operasyon, ay nakabukas at nakatitig sa kanya. Tinitingnan nila siya ng may nakakagulat na kalinawan. Tinitingnan nila siya ng diretsyo, sinusundan ang bawat galaw niya. Walang kawalan sa tingin na iyon. Mayroong panghuhusga. Julian, bulalas niya. Maputla, na parang isang multo. Ikaw, hindi bagay sa'yo ang pulang damit, Veronica, sabi ni Julian. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Lagi kong iniisip na elegante ito. Ngayon, nakikita kong bulgar ito, tulad mo. Ang revelasyon ay tumama sa kanya nang may lakas ng isang tren, nakakakita siya. Tapos na ang laro, tapos na ang kontrol, tapos na ang mga kasinungalingan tungkol sa mga sinunog na liham at mga namatay na ina. Tumingin si Veronica sa mga maleta na puno ng pera at alahas. Ang kanyang instinct para mabuhay ay sumipa. Hindi na siya nagtangkang magpanggap ng pagmamahal. Sumugod siya sa mga bagahe ng may desperasyon. Akin ito. Sigaw niya, hinahawakan ang hawakan ng isang maleta. May karapatan ako. Asawa mo ako. May karapatan ako sa kalahati ng lahat. Wala kang karapatan sa kahit ano. Sabat ni Roberto, humakbang pasulong na may asul na folder sa kamay. Sinuri na namin ang mga account, Veronica. Embezzlement, pamemeke ng mga pirma, pandaraya sa health insurance, at ang pinakamasama sa lahat, pag-abandona sa isang taong may kapansanan. Mga opisyal, utos ni Julian. Hindi inaalis ang tingin sa babaeng nanumpa na mamahalin siya. Dalhin niyo siya. At siguraduhin ninyong mananatili rito ang mga maletang iyan. Ang nasa loob ay pag-aari ng isang pundasyon na bubuksan ko sa pangalan ng aking kapatid na si Sofia. Kumilos ang mga pulis. Sinubukang pumalag ni Veronica, kumakalmot at sumisigaw ng mga kalapastanganan na umalingaw-ngaw sa mga dingding na marmol. Isinusumpa kita, Julian, sigaw niya habang pinoposasan siya. Isa kang kaawa-awang baldado. Ginawa kitang lalaki. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ka, putol ni Julian. Itinaas ang kanyang boses sa ibabaw ng kanyang mga sigaw. Kung wala ka, malaya ako. Habang kinaladkad siya ng mga opisyal palabas, nagkatinginan sila ni Matilde. Ang matandang babae, na nanatiling tahimik, ay humakbang pasulong. Walang puot sa kanyang mukha,
tanging isang walang hanggang awa. Patawarin ka nawa ng Diyos, anak, sabi ni Matilde ng mahina, dahil magkakaroon ka ng maraming oras na mag-isa para pag-isipan ang iyong ginawa. Dumura si Veronica sa sahig sa paanan ng matandang babae bago siya itulak sa isang police car na naghihintay sa labas. Ang mga kumikislap na ilaw nito ay nagkukulay asul at pula sa hardin. Bumalik ang katahimikan sa foyer. Isang malinis na katahimikan. Huminga ng malalim si Julian na parang pinipigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng maraming taon. Lumingon siya sa kanyang ina at pamangkin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang sariling tahanan sa pamamagitan ng kanyang mga gumaling na mata. Nakita niya ang malamig na karangyaan, ang hindi komportableng kasangkapan, ang mapagpanggap na sining. Napakalaki po, sabi ni Liwanag, nakatingin sa may arko na kisame ng may nakabukas na bibig. At may echo po. Dito po kayo nakatira mag-isa, tito? Oo, maliit na bata. Mag-isa akong nakatira, sagot ni Julian, lumuhod upang maging kapantay niya. Hinaplos niya ang kanyang pisngi ng may pagmamahal, muling namangha sa himala ng pagkakita ng kulay ng kanyang balat, ang kislap ng kanyang mga mata. Pero tapos na iyon. Masyadong malamig ang bahay na ito. Anong gagawin natin? Tanong ni Matilde. Nahihiyang tumingin sa paligid. Tumayo si Julian at tumingin kay Roberto. Roberto, ilista mo ang bahay para ibenta bukas ng umaga. Ibenta mo ang mga kasangkapan, ang mga painting, ang mga sasakyan. Ibenta mo lahat. Ayoko ng kahit ano rito. At saan ka pupunta? Tanong ng nagulat na abogado. Tumingin si Julian sa malalaking bintana patungo sa abot tanaw, kung saan nagsimulang lumubog ang araw, kinukulayan ang langit ng kulay kahel at lila, mga kulay na ininom niya ng may uhaw na pasasalamat. Gusto ni Liwanag na makita ang dagat, sabi ni Julian, ngumingiti, at nararapat sa nanay ang isang hardin kung saan maaari siyang magtanim ng kanyang mga bulaklak nang hindi nagtatanong ng pahintulot kaninuman. Maghahanap kami ng isang tahanan, Roberto. Hindi isang mansyon, isang tahanan. Ngunit una, pumunta si Julian sa kusina. Sinundan ng mga nagtatakang tingin ng lahat, bumalik siya makalipas ang ilang minuto na may dalang isang bagay. Hindi ito isang alahas o isang dokumento. Ito ay isang piraso ng tinapay at ilang keso na natagpuan niya sa pantry ng mga katulong. Umupo siya sa marmol na sahig ng foyer, nag-krus ang kanyang mga binti at tinapik ang sahig sa tabi niya. Gutom ako, sabi niya, nakatingin sa kanyang ina at pamangkin. At ito ang tanging mesa na mahalaga ngayon, ang ginagawa natin para sa ating sarili. Ngumiti si Matilde na may mga matang puno ng luha at umupo sa tabi niya sa sahig. Tumalon si Liwanag sa pagitan nila. Si Roberto, na niluwagan ang kanyang sedang kurbata, ay nagkibit balikat at umupo rin, bumubuo ng isang bilog. Doon, sa sahig ng 1,000,000 mansyon na walang pag-ibig ngunit puno ng pag-asa, ibinahagi ng pamilya Santillan ang kanilang unang hapunan sa kalayaan. Isang taon mamaya, ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa dalampasigan ang palaging soundtrack ng Puting Bahay. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay maluwag, na may malalaking bukas na bintana na nagpapapasok ng maalat na simoy ng Pasipiko at ng ginintuang liwanag ng hapon. Sa hardin sa likuran, walang mga imported na marmol na estatwa o mga halaman na pinutol ng may obsesibong geometriya. Sa halip, mayroong isang makulay na gulo ng mga bougainvillea, rosas at mga puno ng prutas na tumutubo ng may ligaw na sigla sa ilalim ng maingat na pangangalaga ni Matilde. Nakaupo si Julian sa terasa na may hawak na libro. Hindi ito isang audiobook. Ito ay isang papel na libro na may mga letrang nakalimbag sa itim na tinta na masigasig na binabasa ng kanyang mga mata. Minsan, hihinto siya para lamang tamasahin ang katotohanang nakikita niya, ang hugis ng mga letra, ang texture ng papel, ang kaibahan ng tinta. Nakasuot siya ng salamin, oo, ngunit ito ay mga salamin sa pagbasa na may bahagyang grado. Ang kanyang mga mata ay may buhay na kislap
na napapalibutan ng mga linya ng ekspresyon na ngayon ay mula sa pagtawa, hindi sa kapaitan. Tito Julian, tingnan mo ako. Isang sigaw ang nagmula sa dalampasigan, mga 50 metro mula sa bahay. Tumingala si Julian, hindi na kailangang sumimangot. Nakita niya nang may perpektong kalinawan ang isang batang babae na tumatakbo sa basang buhangin. Lumaki na si Liwanag. Hindi na siya nakasuot ng kulay abong basahan. Nakasuot siya ng isang matingkad na dilaw na swimsuit at hinahabol ang isang golden retriever na tumatalon sa bula ng dagat. Mukha siyang malusog, malakas, masaya. Nakikita kita, Liwanag. Sigaw niya pabalik, kumakaway. Ingat sa agos. Ayos lang po. Marunong na po akong lumangoy. Sagot niya. Sumisid sa isang maliit na alon. Ngumiti si Julian at isinara ang libro. Ang kasiyahang naramdaman niya sa kanyang dibdib ay mainit at matatag. Sa nakalipas na taon, muli niyang itinayo ang Santillan Industries, nilinis ang korupsyon na itinanim ni Veronica at inilipat ang kumpanya patungo sa mga proyektong may social impact. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay wala sa mga financial statement. Naroon ito sa dalampasigan na iyon. Julian, anak, tulungan mo ako rito. Tawag ni Matilde mula sa loob ng bahay. Tumayo si Julian at pumasok. Ang kusina ang puso ng tahanan, amoy silantro, kalamansi at pritong isda. Nakatayo si Matilde sa tabi ng kalan, humuhuni ng isang lumang kanta. Mukha siyang bumata. Ang sakit sa kanyang mga buto ay nabawasan dahil sa mainit na klima at mabuting nutrisyon. At bagaman ang kanyang mga kamay ay deformed pa rin dahil sa isang buong buhay na pagtatrabaho, ngayon ay mga sariwang sangkap at bulaklak na lamang ang hinahawakan nito. Anong kailangan mo, Nay? Dalhin mo ang mesa sa hardin. Kadarating lang ni Roberto kasama ang kanyang asawa at nagdala sila ng cake. Iginigiit ni Liwanag na kumain tayo sa labas, sa ilalim ng puno ng mangga. Aling mesa? Lumingon si Matilde na may nakataas na kilay at isang mapaglarong ngiti. Hindi, anak, ang mesa, ang ating mesa. Humagalpak ng tawa si Julian. Siyempre, sa isang sulok ng modernong kusina na hindi bumabagay sa mga stainless steel na kagamitan, nakatayo ang lumang mesang kahoy. Dinala nila ito mula sa barong-barong sa burol. Mas mahal pa ang pagpapadala kaysa sa pagbili ng bago, ngunit iginiit ni Julian, isang karpintero ang nagliha at nagbarnis dito para hindi ito magkaroon ng mga subo, ngunit iniwan ang lahat ng mga pilat, ang mga marka ng kutsilyo at mga paso. Ito ang kanilang angkla. Binuhat ni Julian ang mesa. Mabigat ito, ngunit ang bigat ay kaaya-aya sa kanya. Dinala niya ito sa hardin at inilagay sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, eksakto kung saan tanaw ang dagat. Lumitaw si Roberto sa driveway, may dalang isang kahon mula sa isang panaderya, kasunod ang kanyang asawa. Sinalubong ni Julian ang abogado nang may mahigpit na yakap. Ang ganda ng itsura mo, anong sabi ng ophthalmologist? 20,020 sa kanang mata at halos perpekto sa kaliwa. Sagot ni Julian, tinutulungan siyang ilagay ang mantel. Sabi niya, isang medikal na himala. Sabi ko, sabaw ng nanay ko. Tumatakbo si Liwanag mula sa dalampasigan, basa at puno ng buhangin, kasunod ang aso na nagpagpag at nagbasa sa lahat. May mga sigawan at tawanan. Maligo ka, senyorita. Utos ni Matilde. Lumalabas na may malaking palayok na luwad. Walang uupo sa aking mesa na may buhangin. Ilang minuto mamaya, lahat sila ay nakaupo sa paligid ng lumang mesang kahoy. Ang araw ay nagsimulang lumubog sa karagatan. Kinukulayan ang mundo ng isang maharlikang ginto. Mayroong simple ngunit masarap na pagkain. Sariwang kinilaw, kanin, pritong isda at saging. Tumingin si Julian sa paligid. Nakita niya ang matingkad na kulay ng mga bulaklak. Nakita niya ang malalim na asul ng dagat. Nakita niya ang namumulang pisngi ng kanyang pamangkin. Nakita niya ang kapayapaan sa mga mata ng kanyang ina at nakita niya ang katapatan sa mukha ng kanyang kaibigan. Gusto kong mag-toast, sabi ni Julian. Itinaas ang kanyang baso ng alak. Tumahimik ang lahat at itinaas ang kanilang mga baso.
itinaas ni Liwanag ang sa kanya na puno ng orange juice. 1 taon na ang nakalipas, nagsimula si Julian. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Nakaupo ako sa isang bangko sa parke, naniniwalang tapos na ang buhay ko. Napapaligiran ako ng dilim, hindi lang sa aking mga mata, kundi sa aking kaluluwa. Akala ko, ang pera ang lahat, at nawala na sa akin ang lahat. Tumingin siya kay Liwanag. At pagkatapos, isang batang babae ang nagpatong ng kanyang kamay sa aking noo at sinabing, "Tito, kaya kong pagalingin ang iyong mga mata." Hindi ko siya pinaniwalaan, ngunit hindi siya nagsasalita tungkol sa mga kornea o mga optic nerve. Nagsasalita siya tungkol sa pagkakita ng katotohanan. Tumingin siya kay Matilde. "Salamat sa inyo. Natutunan ko na ang tunay na pagkabulag ay ang kawalang malasakit. Ang tunay na pagkabulag ay ang paglimot kung saan ka nanggaling at kung sino ang mahal mo. Ngayon, nakikita ko ang paglubog ng araw at ito ay maganda. Ngunit wala, talagang wala. Sa lahat ng nakikita ng aking mga mata ngayon, ang kasing ganda ng naramdaman ko noong niyakap ninyo ako sa madilim na barong-barong na iyon noong wala akong dala." Hinawakan ni Julian ang kamay ng kanyang ina at pamangkin sa ibabaw ng magaspang na lumang mesa para sa paningin. Pagtatapos ni Julian, ang nakikita gamit ang puso at para sa mesang ito, na hindi kailanman mawawala sa atin nasaan man tayo. Cheers! Sigaw nilang lahat ng sabay-sabay. Nagbanggaan ang mga baso, pumuno ang tawanan sa hangin, humahalo sa tunog ng dagat, habang papalubog na ang araw. Nagbibigay daan sa isang takip-silim na puno ng mga bituin, tinitigan ni Julian si Liwanag na nagpapaliwanag kay Roberto nang may mga eksaheradong kilos kung paano niya nahuli ang isang higanting alon. Tinanggal ni Julian ang kanyang salamin sa pagbasa at inilagay ito sa mesa. Hindi na niya kailangan ng mga filter. Tumingin siya sa langit, kung saan nagsimulang magniningning ang unang bituin ng gabi at bumulong sa kanyang sarili o marahil sa kapatid niyang nagmamasid mula sa itaas. Nakikita ko na ang lahat, Sofia. Ngayon, talagang nakikita ko na ang lahat. Ang kamera ay dahan-dahang lumalayo. Ipinapakita ang masayang grupo na nagtitipon sa paligid ng hamak na mesang kahoy sa gitna ng isang paraiso hanggang sa ang imahe ay sumanib sa liwanag ng mga bituin at ang screen ay maging itim.